Ang eksenang ito, na pinamagatang Demon Emperor Ascends the Throne, ay tungkol sa dakilang demonyo ng mundo ng sining ng pakikipaglaban na matapos tugisin ng mga mabubuting mandirigma, nagbalik sa kanyang kaharian para gulantangin ang lahat. Lahat ng mga aktor, humanda na kayo, humanda. Ang smoke machine, bilis, pausukin na yan. Sige, action. Tahimik. Maligayang pagbabalik, Demon Emperor. Ano ba? Anong klaseng pag-arte ba itong ginagawa nyo? Ako, matapos ang 75 milyong taon, ay tuluyan ng naging Demon Emperor. Cut. Hoy, Demon Emperor, hanapin mo ang tamang emosyon ni Demon Emperor. Ulitin natin. 7 araw na akong naghahanap at sa wakas ay nakahanap din ng grupong gumagawa ng fantasy na drama. Kailangan kong makasali rito. Tagumpay ang pagkakabit sa iyo ng True to Character Performance System. True to Character Performance System? Anumang karakter ang gagampanan mo, ibibigay ng sistema sa iyo habang umaarte ka ang tunay na karanasan at kakayahan ng karakter na iyon. Kung gaganap ka bilang mamamaslang, magiging tunay kang mamamaslang. Kung gaganap ka bilang kriminal, ay magiging tunay kang ang kriminal. Mayroon akong 20 paupahang bahay at nabubuhay ako sa paniningil ng renta araw-araw. Ang pagiging aktor ay hindi ko interes. Kapag gumanap ka sa isang karakter, ang sistema ay magbibigay sa iyo ng marka base sa iyong pagganap. Kapag pasado ang marka, ay makukuha mo ang abilidad ng karakter na iyon. Ang pinakamataas na marka ay 3S, kung saan makukuha mo ang buong lakas. Ang pinakamababa ay Grade D, kung saan wala kang makukuhang premyo. Nabubuhay tayo ngayon sa panahon ng kapayapaan. Ang pagiging mamamaslang o pagiging kriminal ay wala akong interes. Paano kung karakter na Diyos ang gagampanan mo? O kaya naman sa isang fantasy na drama? Hindi mo ba gustong makuha ang abilidad at alaala ng isang bathala? Sige, pakiusap. Bigyan niyo ako ng pagkakataong maging aktor. May talento ako. Imposibleng makakuha ako ng mababang marka. Hindi naman ako tulad ng mga hamon na aktor diyan. Cut. Alam mo ba talaga kung paano umarte? Ikaw si Demon Emperor. Dapat ay gumanap ka bilang si Demon Emperor at hindi bilang isang estupidong estudyante. Pasensya na, Direk, nagkamali lang po, isa pang pagkakataon, isa pang subok po. Producer. Producer. Nasaan na si producer? Narito na po. Direk. Palitan ang aktor na ito. Direk, masyadong malupit naman yan. Short drama lang ito, hindi naman ito pelikula, bakit kailangang maging masyadong seryoso? Isa pa, sa ginagawa kong ito, magaling na ako, hindi ba? Malupit, mapagmataas. Iyan ang tamang karakter para kay Demon Emperor. Siya ay isang demonyong nagsanay ng 9,000 taon na walang awang parusahan ng sinuman, hindi siya isang baguhang aktor. Direk, ang $1,000 na bayad, bakit hindi ka nalang kumuha ng mga aktor galing Hollywood? At gusto mo pang ipakita ko ang pagiging malupit? Sino naman ang makakagawa niyan dito? Kaya ko. Kaya kong. Ang Demon Emperor ng Gyukian Sui. At kahit pa, ang tanging gantimpala ng system ay 1% ng kakayahan ng karakter, ay kaya ko pa ring mamayagpag sa mundo, di ba? At sino ka naman? Kumusta, Direktor? Ako si Ye Chui Shue, isang espesyalista sa mga mythical character. Ang karakter ng dakilang demonyo ay para lamang sa akin dahil umaarte lang sila. Samantalang ako talaga ay... Ikaw si Director Chen, di ba? Bigyan niyo ako ng pagkakataon para sa isang audition para sa Demon Emperor at ito rin ay para bigyan ng buong showbiz ng great siya ng isang pagkakataon. Napakayabang mo rin magsalita. Pagkakataon pa talaga para sa showbiz ng Great Shia. Saang acting school ka ba nagtapos? Sariling sikap lang po. Nag-aral mag-isa sa pag-arte? Walang formal na pinag-aralan? Saan siya humuhugot ng lakas ng loob? Sino ka ba sa tingin mo? Tingnan mo ang lahat ng aktor dito. Bawat isa sa kanila ay nagtapos sa mga profesional na acting department. Isang hamak ka lang na walang karanasan, tapos sasabihin mo sa aking gusto mong gumanap bilang Demon Emperor? Uulitin ko sa inyo, hindi ako umaarte, ako. Ako na mismo si Demon Emperor! Hep hep hep, isa akong talentadong aktor mula sa isang acting academy, pero hindi ko magawa ng tama ang karakter na ito, tapos ikaw pa? Ano bang pakialam mo dito? Manahimik ka na nga. Director Chen, bigyan niyo ako ng 10 minuto. Bigyan niyo ako ng pagkakataon para sa isang on-site audition. Isa ka lang ordinaryong tao. Bakit kita bibigyan ng pagkakataon? Ang gastos sa paggawa ng fantasy drama na ito, alam mo ba kung magkano? Babayaran ko. Ano? Kung sa loob ng 10 minuto ay hindi ko mapahanga ang lahat gamit ang aking pag-arte at kahit isang tao lang ang magsabi na ang pag-arte ko ay hindi maganda, babayaran ko. Ikaw magbabayad? May pambayad ka ba?
Magpapakilala muli ako sa inyo. Ako si Ye Chui Shue, ang pinakamalaking landlord sa lugar na ito. Mayroon akong mahigit 20 paupahang bahay sa school district na kumikita ng 10 milyong dolyar taon-taon mula sa renta. Bigyan niyo ako ng 10 minuto at kung hindi ko mapapahanga ang lahat ng nandito sa galing ko, babayaran ko kayo. Landlord? 20 paupahan sa school district. Hindi naman sa ganoon. Makinig ka, kaibigan. Ito ay ang aming pangunahing proyekto. Bagamat 3 milyong dolyar lang ang puhunan nito para ito sa isang target na 10 milyong dolyar na merkado. Alam kong may kaunti kang pera. Ang ibig kong sabihin, hindi lang ang 3 milyong dolyar na kabayaran at hindi rin ang kabuuan ng isang taon ang kikitain ko sa renta. Ha? Ano kung ganoon? Ang ibig kong sabihin, ang 20 paupahang bahay na ito ay ibibigay ko sa inyo bilang kabayaran. Walang hiyang yaman yan. Ano ka mo? Isa kang baliw. Teka. Ito ba yung pagsali sa drama dahil may dala kang pera? Teka lang. Hindi lang ito pagsali gamit ang pera. Isa itong malaking sugal. Director Chen, bigyan niyo ako ng 10 minuto? 10 minuto lang. Kung hindi ko napabilib at napasunod ang lahat, ang 20 titulo ng lupa na ito ay mapupunta na sa inyong lahat. Sandali lang, kaibigan. Ano bang nakukuha mo dito? Wala akong kailangang makuha. Nais ko lang ipakita sa inyo kung ano talaga ang tunay na hitsura ni Demon Emperor. Ganoon ba talaga kalakas ang tiwala mo sa iyong talento? Dahil ako ay si Demon Emperor. Ako ang tunay na Demon Emperor. Costume? Makeup? Nandito po. Dalhin niyo siya para mag-makeup at magbihis? Gaano katagal iyan? 30 minuto po. Lights at camera, magsisimula na tayo pagkalipas ng 30 minuto. Opo. Producer, bigyan mo siya ng script. Habang nag-aayos, siguraduhin mong nabasa mo ito ng maayos. Sa loob ng 30 minuto, kailangang memoryado mo na ang lahat ng linya. Halika na. Ituturo ko sa'yo kung saan ang bihisan. Huwag na. Ano? Sandali lang, kaibigan. Alam mo ba talaga kung paano ang pag-film kung hindi mo isusuot ang costume ng Demon Emperor at yan lang ang suot mo? Paano tayo makakapag-shoot? May dala akong sariling damit. Ano? Sige, dalhin na kita sa makeup area. Ayos na rin ang makeup at buhok ko. Ano? Sandali. Ikaw. Tapos na. Nabasa ko na ang buong script at kabisado ko na rin ang mga linya. Pakituro na lang sa akin ang dressing room. Pagkatapos ng 1 minuto, magsisimula na tayo. 1 minuto lang. Paano ka makakapag-makeup sa loob ng 1 minuto? Ano ba talagang ginagawa mo? Huwag nyo na itong intindihin. Lahat sa kani-kanilang pwesto. Pagkatapos ng 1 minuto, opisyal na tayong magsisimula. Pwesto na lahat? Pwesto! Nasaan ang dressing room? Doon po. System, ang karakter na gagampanan ko ay ang Demon Emperor. Ang system na ito ay nascan na ang buong nilalaman ng script. Automatikong ipapasok ang karanasan, alaala, at kakayahan ng Demon Emperor. Mula ngayon, hanggang sa matapos ang eksenang ito, ikaw ay hindi na si Ye Chui Xue. Sa mundong ito, mayroon na lamang Demon Emperor, Xuanyuan Xuehai. Ano yun? Kumukulog. Kailangan na nating bilisan ang pag-shoot, mukhang uulan na. Sige po, Direk. Bilis. Dalhin nyo ito rito. Kayong mga hamak na disipulo ng kabutihan, hindi nyo inaasahan ito, di ba? Ako, si Xuanyuan Xuehai, ay hindi pa wala. Umaarte? Hindi ito pag-arte. Ito ang pagluklok ko bilang pinuno. Kaya ba niya? Napakawalang modo naman niya. Sabi niya, dala na niya ang sarili niyang gamit sa pag-aayos at 1 pang minuto lang daw ang kailangan niya. 1 minuto? Kulang pa ang panahong iyan kahit para lang sa eyeshadow. Ay, bibigyan ko na lang siya ng 10 minuto. Kung hindi pa rin uubra, humanap ka agad ng ibang ipapalit sa kanya. Ano ang hinahanap nyo? Ikaw, kailan ka pa nakalapit sa akin? Importante ba iyon? Pwede na bang magsimulang mag-shoot? Dapat siguro ang sabihin ko ay, handa na ba akong maluklok sa trono? Bakit parang siya? Para talaga siyang isang masamang nilalang. Lahat ng staff, pumunta na sa pwesto. Maayos na ang mga props. Maayos na ang mga ilaw. Nakaset na ang camera. Ika-23 episode,
Ang pagluklok ni Demon Emperor sa trono. Unang scene, unang take, action. Maligayang pagbabalik, Demon Emperor. Bakit hindi pa siya pumapasok sa eksena? Nakalimutan niya kaya ang lines niya? Pumasok ka. Pumasok ka na. Kaninang sandaling iyon, anong nangyari? Ramdam ko na parang gusto niya talaga akong parusahan. Tuloy ang pag-film. Bilisan nyo. I-film nyo na. Inakala ng lahat na ako ay nagapinan ng mga tapat na tagasunod. Teka, hindi ito ang nasa script siya? Nagtatagpi-tagpi ba siya ng sariling salita? Sinasalubong ang inyong pinuno, pero nakatayo lang kayo diyan? Sinasalubong niyo ang isang emperador na tulad ko? Sa pamamagitan lang ng pagtayo? Hindi. Hindi po, hindi po. Ako, hindi ko. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Lahat kayo, lumuhod! Siya. Hindi kaya siya talaga si Demon Emperor. Ang titig na iyon, napakapanganib. At ang bugso ng hangin kanina, ano ba talaga ang nangyayaring iyon? Ako, matapos ang 9,000 taon, sa wakas ay naging tanging Demon Emperor sa mundo. Isinilang ako sa isang maliit na baryo sa mundo ng mga tao, pero nung gabing bumaha ng malakas, naubos ang buong baryo namin. Sa gitna ng mga guho at mga kalat, inukay ko ang mga labi ng aking mga magulang. Tadhana, napakalupit ng tadhana. Kalaunan, noong 13 taong gulang na ako, pumunta ako sa bayan para lang makaligtas. Ngunit hindi ko inaasahan na ang aking malayong kamag-anak ay lolokohin ako para mapunta sa minahan. Ang isang pilak na barya ay pwedeng makabili ng 20 kilong baboy, pero ipinagpalit niya ako sa kalahating barya lang. Ang ugali ng tao, talagang napakasama. Noong 15 taong gulang na ako, nakatakas ako. Subukan ninyong hulaan, paano kaya ako nakatakas? Hulaan nyo, paano ako nakatakas? Ako, pinarusahan ko ang guwardiyang iyon. 15 taong gulang, ang unang pagkakataon na nabahiran ako ng dugo. Pagkatapos, nakilala ko ang aking guro. Sabi ni guro, pumasok na ako sa landas ng kasamaan, pero hindi ko inisip na napunta ako sa masamang landas. Isa lang naman akong batang lalaki na ibinenta sa minahan, isang bata na nagsusumikap lang na mabuhay. Ngunit sadyang sinabi ng guro na ako'y nasa masamang landas na. Sumunod ako sa pag-aaral ng guro sa loob ng 1,000 taon. Naging isa na nga akong tunay na halimaw. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, tinatanong ko pa rin ang sarili ko, hindi patas ang mundo, isang batang naghahanap lang ng buhay, paano mapupunta sa landas ng kasamaan? Siya, napakahusay niyang umarte. Pang best actor ang galing. Noong taong iyon, 1,000 taong gulang na ako. Nang makita ng guro na tapos na ang pagsasanay ko, siya, bigla niya akong inatake. Bakit? Inatake siya ng sariling guro? Nagdagdag siya ng sariling linya. Wala yan sa script ah. Teka, hindi yan ang nakasulat na linya. Nang sandaling iyon, doon ko lang nalaman kung bakit niya ako kinuha bilang disipulo. Nais niya palang hintayin na maging bihasa na ako sa sining ng kadiliman upang kunin at sakupin ang aking katawan. At ako, pinatigil ko ang guro ng tuluyan. Sa sandaling iyon, naisip ko, dahil wala nang mabuting tao sa mundong ito, yakapin na natin ang kadiliman. Walang mali kay Demon Emperor. Nakakaawa si Panginoong Emperador ng Demonyo. 2,000 taong gulang, nakikipaglaban ako sa mundo ng mga demonyo. 3,000 taon, nakikipaglaban pa rin ako sa mundo ng mga demonyo. 4,000 taon, lumalaban pa rin ako doon. 5,000 taon, puro labanan sa mundo ng demonyo. 6,000 taon, hanggang ngayon nakikipaglaban pa rin. Hindi ko maintindihan, bakit kailangang lahat sila ay gustong tapusin ako? Dahil ba, mabilis ang paglakas ko, kaya nararamdaman nilang banta ako? Sige, lalaban tayo hanggang dulo. 7,000 taong gulang, napasuko ko ang buong mundo ng demonyo sa takot sa akin, naging pinakamakapangyarihang halimaw sa buong mundo. Pagkatapos, ang mga banal na tagapagtanggol ay nagsimula na ring habulin ako dahil ang sabi nila, ang tao at ang demonyo ay hindi pwedeng magkasundo. Laban! Sige, lumaban lang tayo. Umaarte lang ba talaga siya? Bakit pakiramdam ko na siya talaga si Demon Emperor? Noong nakaraang taon, nagkunwari akong wala na para makaligtas. Akala nila ay napaalis na ang pinuno ng mga halimaw sa mundo, ngunit hindi nila alam mula sa kapahamakan ay nakahanap ako ng buhay at nagawang maabot ang pinakamataas na antas ng makalangit na sining ng demonyo. Ngayong araw nagbabalik ako bilang ang kaisa-isang Demon Emperor sa mundong ito.
Ngayong kaharap nyo na ako. Bakit hindi kayo lumuhod para bumati? Kayo rin ba? Gusto na ring mawala? Hindi ko na to gagawin. Ayoko na pong umarte. Hindi lang siya umaarte gaya nyo, mukha siyang totoo. Ayoko nang mag-shoot. Hindi ko na po kaya. Ayoko na. Hindi po. Natatandaan ko sa script. Dapat ay lalaban ng mga reyna sa emperador. Walang sinabing tatakas sila sa takot. Hindi ko rin po alam kung ano ang nangyari. Tumakas siya. Dahil natakot siya sa akin. Kayo, anong balak nyo? Ako. Ayoko nang umarte. May mangyayari na masama. May masamang tao rito. Cut! Tapos na ang eksenang ito. Producer, ano ba talagang nangyayari dito? Andito na po, Direktor. Ano po bang problema? Base sa istorya, dapat magre-rebelde ang 4 na mga hari para harapin ang emperador. Ngayon, tignan mo ang nangyari. Sa 4 na aktor, 3 ang tumakas at ang isa naman ay nahimatay pa. Kaya mo ba talagang ayusin ito? Hindi na nga ako nagreklamo nung una nang kumuha ka ng isang baguhan para maging emperador. Pinalampas ko na yon. Pero itong si Teacher Ye, talagang naipakita niya ang pagkatao ng emperador. Nagawa niyang buhay ang karakter. Tapos, kung kailan mahalagang eksena, tsaka pa tumakbo ang mga aktor. Napakahirap talaga ng sitwasyon ko. Director Chen, kamusta po ang acting ko kanina? Pakiramdam ko kasi ang mga linya ng emperador ay medyo mababaw pa. Kaya dinagdagan ko lang ng kaunti para magkaroon pa ng higit na emosyon. Kung sa tingin nyo ay hindi maayos, pwede ko naman pong ulitin. Teacher Ye, believe na talaga ako sa'yo. Ipinakita mo sa akin ang tunay na galing sa pag-arte. Talaga po? Seryoso po kayo? Pinakamahusay na aktor, siguradong sigurado na isa itong pinakamahusay na actor level na pag-arte. Kuya, pwede ko po bang makuha ang contact info nyo? Napakagaling nyo talaga. Pinakamahusay na aktor. Pwede po bang mag-add sa social media? Teacher Ye, wala ka bang balak na lumipat sa mga mas malalaking production? Salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagkilala. Bilis! Ibigay mo na sa akin system ang resulta ng grado ko sa pag-arte. Para kay Demon Emperor, hindi naman ako naghahangad ng triple S na antas ng pag-arte. Kahit antas silang na marka, makukuha ko pa rin ang kahit kaunting kakayahan ni Demon Emperor, kahit kaunting-kaunti lang sana. System! Labas na ang resulta! Sa eksena ng pag-akyat sa trono ni Demon Emperor, ang host na si Ye Chuik Shue, na gumanap bilang Demon Emperor Xuan Yuan Shuehai, ito ang mga marka. Dramatiko o tensyon sa pag-arte. Antas C. Naipakita mo ang lalim ng damdamin at lihim na pighati ni Demon Emperor kaya nakaantig ka sa marami. Ngunit masyado kang nakatuon sa lungkot at nawala ang tensyon sa pagtatangkang itago ang lungkot gamit ang pagiging malupit at dominanteng katangian. Grabe! Antas silang? May mali ba rito? Pinaiyak ko na ang lahat pero antas silang. Ekspresyon ng mata. Antas D. Habang pinapakita niyo po ang lalim ng inyong damdamin, nakayuko po kayong umaarte. Kaya ang kamera ay hindi nahuli ang malungkot ninyong mga mata. Ngunit sa tuwing haharap kayo sa kamera, ito ay malamig tignan, kaya naman kulang kayo sa pakikipag-ugnayan sa kamera at hindi naging perpekto ang emosyong gusto ninyong ipakita sa harap ng lens. Naipakita ko na nga ang iba't ibang aspeto ng karakter, pero wala ka namang sinabi tungkol sa paghahanap ng kamera. Ang pagiging profesional na aktor ay nakasalalay sa pag-alam kung nasaan ang kamera. Dapat marunong kang humanap ng anggulo. Iyan ang disiplina sa sarili ng isang aktor. Kakayahan sa dialogo. Antas D. Kaano man kapuno ng damdamin ang pagsasalita mo, ang pagbabago sa dialogo ng karakter habang nasa set ay isang malaking bawal para sa bawat aktor. Hindi mo pwedeng baguhin ang kahit anong linya batay sa sarili mong kagustuhan. Gaano mo man isipin na naging perpekto ang ginawa mo, isa ka pa ring hindi profesional na aktor. Nagbago ng dialogo? Hindi nga ako sumunod sa script, pero hindi ko naman binago. Ginamit ko lang ang sarili kong interpretasyon at nagdagdag lang naman ako ng kaunti. Tensyon sa pag-arte. Antas C. Ekspresyon ng mata. Antas D. Kakayahan sa dialogo. Antas D. Ang kabuuang marka nyo po ay... Antas D. Bagsak po. Paano naman ang pabuya? Bagsak po ang inyong pagganap ngayon, kaya walang pabuya. Paalam, aasahan ko ang susunod ninyong pagganap. Ang kulit mo kasi. Ang daldal ng bibig mo, nagbago ka pa ng linya. Ito po ba ang producer na si Sister Yang? Si Xiao Ye po ito. Nitong mga nakaraang araw, mayroon pa po bang mga palabas? Brother Camera A, wala po ito, itinatanong ko lang po.
Old Zhao, pakisabihan mo naman ako kung may mga trabaho. Si Old Liu po ba ito? Kung may mga papel na babagay sa akin, pakirekomenda naman ako. Ay, Director Chen po. Teacher Ye, ang kaibigan ko po, ay kasama sa isang malaking produksyon ngayon at sa ngayon ay naghahanap sila ng lalaking kontrabida. Ano ba ang eksaktong gagawin? Ito. Ang kwento ay noong 80 dekada at gaganap po kayo bilang isang tagakatay ng baboy sa baryo dahil sa pagkahumaling niyo po sa asawa ng bida, gumamit kayo ng iba't ibang paraan tulad ng pananakot at pag-akit. Ayoko niyan. Teacher Ye, kontrabida man iyon, malaking produksyon naman iyon. Wala akong pakialam kung bida o kontrabida. Kaya lang, ang ginagampanan ko lang ay mga mitolohiyang karakter o kaya mga palabas na tungkol sa mahika, sa mga immortal at pakikipagsapalaran ng mga immortal. Kahit papaano dapat naman ay may mga kapangyarihan sila, di ba? Sige na, paalam na. Kung magkakaroon pa ako ng pagkakataon na makasali sa isang fantasy drama, sisiguraduhin kong hindi ko na uulitin ang ganong kababaw na pagkakamali. Director Chen? Director Zhang, kilala mo ba siya? Opo, kilala ko po. Siya ay isang sikat na direktor sa buong bansa. May bago siyang pelikula na malapit ng simula ng shooting. Napakataas ng standard ni Director Zhang kaya hanggang ngayon hindi pa napipili ang pangunahing aktor. Gumamit ako ng mga koneksyon para mairehistro ka. Kung gusto mo, sumama ka sa akin bukas para sa audition. Naniniwala ako na sa kakayahan mo, siguradong makakapasa ka. Ano po ang genre nito? Fantasy ba? Hindi, Pasensya na po, interesado lang ako sa... isa itong Shansha. Salamat po, Kuya Chen. Kapag nakapasa ako sa audition, hindi ko na alam kung paano kayo pasasalamatan. Ang mahusay na aktor ay hindi dapat mapabayaan. Hihintayin kita bukas. Sige po. Kung gaganap ka sa isang karakter, ang sistema ay magbibigay ng score batay sa iyong pagganap. Ito ay susuriin. Kapag naabot ang tamang score, makukuha mo bilang gantimpala ang kakayahan ng karakter na iyon. Ang pinakamataas na score ay triple S para makuha ang buong lakas. Sa pinakamababang score na D, wala kang matatanggap na gantimpala. Dapat ko itong makuha. Bilis, bilis, bilis. Dapat kang maging magalang. Teacher Ye, itong pagkakataong ito ay pinaghirapan kong makuha para sa iyo. Naiintindihan mo ba? Huwag po kayong mag-alala. Producer Liu, magandang araw po. Teacher Ye, ikaw pala yan. Nandito ka rin pala. Magkakilala kayo? Opo, kilala ko siya. Siya ay halos ituring na Diyos sa mundo ng pag-arte. Kuya Liu, siya ang lagi kong sinasabi sa inyo na emperador ng kadiliman. Ay mali, ang hari ng pelikula. Isa siyang movie king. Movie King? Yan ba yung biglang papaiyakin ka sa pag-arte? Oo. Dati pa rin naman ako, maraming naririnig tungkol sa kanya. Sinasabing sa set ni Chang'an ng isang short drama production, may lumitaw raw na isang sikat na movie king. Isa raw siyang magician na marunong mag-teleport. Sa isang tingin lang, napaluhod niya ang lahat sa harapan niya. Naku, hindi po. Masyadong mabait lang po ang lahat sa akin. Alam ko naman na sobrang papuri lang yan. Short drama production lang naman yan, mga taong walang sapat na kasanayan. Kung ako ang tatanungin, tawag sa kanila ay mga amateur lang. Director Chen? O Director Chen? Akalain ko bang kung anong klaseng aktor ang ipapakilala mo sa akin, tapos short drama actor lang pala ang dinala mo? Talagang bumababa na ang kalidad mo. Li Qiang, parang masyadong masakit naman magsalita ang iyong bibig. Si Teacher Ye ay isang napaka-professional na. Ano naman kung profesional? Aktor lang naman siya sa mga mumurahing maikling drama. Bakit? Anong masama sa short drama? Ang short drama ay gawa-gawa lang ng mga baguhan. Puro mga karaniwang tao lang ang gumagawa niyan, pampalipas oras lang yan para sa mga taong walang magawa, walang kabuluhan, at walang mapupulot na aral. Naging producer din ako ng mga short drama. Sa tingin ko naman ay hindi. Kaya pala, karaniwan ka lang din, hindi ko maintindihan kung paano ka nakapasok sa aming movie crew. Guro, narito po ako para mag-audition. Maari po bang? Magsimula na ako? Sa dami ng mga nag-audition, bakit may sumaling short drama actor? Ito po, ako kasi. Para sa audition na to, wag na natin ituloy. Aalis na muna ako. Hahanapin ko ang sikat na aktor para makausap siya
at pag-usapan ang talent fee niya. Tio, panoorin niyo muna siya. Napakahusay po ni Teacher Ye. Kilala mo ba siya? Siya. Siya ang gumanap na Devil Emperor sa huling palabas. Ako po ang naging cameraman doon. Aba, tingnan mo. Sabi ko na nga ba, kaya bigla kang lumapit sa akin para manood ng audition dahil pala, idolo mo pala ang taong ito. Sir, Tio, alam niyo pong napakapihikan ko at mataas ang standard ko. Mula nung maging cameraman ako, wala pa akong nagustuhan sa pag-arte. Ganito rin dito kay Yechuishu. Nung una ay hindi ko rin siya nagustuhan. Pero, nang simulan na niya ang pag-arte, alam niyo po ba ang nangyari? Anong nangyari? Sa isang tingin niya pa lang, ako ay natakot at napalood po. Kasabay ng patuloy niyang pagganap, ako po ay naiyak at labis na naantig. Sa huli, hangang-hanga na po ako sa kanya. Pag-alis namin, lahat sa production team ay Teacher Ye ang tawag sa kanya. Pero ako, isa lang ang tinawag ko. Movie King. Mukhang kawili-wili. Dahil dyan, mananatili ako at titignan kung ano ba talaga ang kakayahan nitong idolo mo. Guro, narito po ako para sa audition. Maaari na po ba akong magsimula? Maaari ka nang magsimula ngayon. Xiao Zhang, ibigay mo sa kanya ang script para mabasa niya. Pumili ka ng kahit anong bahagi para ipakita niya sa atin. Opo. Sandali lang. Tungkol sa script natin, hindi na kailangang ipakita sa kanya iyan. Kung hindi nyo ipapakita ang script sa kanya, paano siya mag-audition at aarte? Ang audition ay tungkol sa pag-arte at hindi lang basta sa script, di ba? Ikaw si Yechu Ixue, tama? Umarte ka ng iba. Heto, umarte ka bilang unggoy para sa amin. Bilang isang unggoy, Tio, pero ito po. Li Qiang, kung gusto mong hamakin si Teacher Ye, hindi mo kailangang paitayin siya bilang isang unggoy. Sandali lang, hindi ako ganoong klaseng tao. Ang gusto ko, umarte siya bilang si Sun Wukong. Hindi ba sinasadya mo lang siyang hirapan? Napaka-klasiko na ng imahe ni Sun Wukong, sino ba sa buong mundo ang hindi pa? Ang nakapanood ng Journey to the West? Isa itong klasikong hindi malalampasan. Paano mo aasahang magampanan iyan ni Teacher Ye? Li Qiang, ang karakter na si Sun Wukong ay hindi basta-basta mahuhusgahan. Ang imahe niya ay nakaukit na sa isipan ko at sa isipan ng bawat isa sa atin. Kahit sino pa ang gumanap sa karakter na ito, kapag kamukha ang pag-arte, iisipin ng iba na ginagaya lang nito si Guro Liu. Pero kapag iniba ang estilo, sasabihin ng iba na gawa-gawa lang natin ito o isang kalokohan. Sa tingin ko ay hindi ito madaling mahusgahan. Director Chen, ganito po ba talaga kahirap i-arte si Sun Wukong? Ang imahe ni Sun Wukong ay masyadong klasiko. Maaring maging tulad ng klasikong bersyon ni Guru Liu o kaya naman ay maging katulad kay Stephen Chow na may sariling estilo sa pag-arte. Sino ang makakagawa niyon? Sino ang maglalakas loob na higitan iyan? Ikaw, maliban na lang kung makakaarte ka sa isang kakaibang paraan at estilo. Subalit, maaring hindi ito tanggapin ng mga manonood. Humanap na lang tayo ng iba. Alam kong nais mo lang makita kung ang galing sa pag-arte ng mga short drama actor ay pasok sa ating audition standard, naiintindihan ko iyon. Pero ang pagpapaarte kay Sun Wukong, sa tingin ko ay sadyang ayaw mo lang siyang pumasa, pinapahirapan mo lang siya. Humanap ng iba? Sige po. Gagampanan ko ang papel ni Sun Wukong! Teacher Ye, Huminahon ka muna. Huwag kang magpadalos-dalos. Tingnan nyo, siya mismo ang may gustong umarte nito. Ang kabataan nga naman, gustong-gusto ng hamon. Kung ganoon, magkasundo na tayo. Ipakita mo sa akin ang pag-arte bilang unggoy. Kapag napahanga mo ako sa pag-arte mo, papatunayan ko sa lahat na karapat-dapat kang mapabilang dito. Nahulog siya sa patibong. Tio, pero ito... Walang sino man ang kayang umarte ng tama bilang Sun Wukong. Guro, pinapaarte mo sa akin si Sun Wukong? Aling yugto ng buhay niya? Guro. Kung ganoon, ipakita mo ang pinakamahalagang sandali ni Sun Wukong. Ipakita mo ang pait sa kanyang loob. Pero parang, pinakamahalagang sandali. Paanong magkakaroon ng pait sa loob? Malaking pagkakasalungat iyan. Hay, siya naman ang nagtatanong. Kaya nagsalita lang ako ng kung ano-ano. Masyado namang mahirap ang hamon mo. sumusobra ka na. Sige. Tingnan nyo, pumayag naman siya. Ikaw talaga.
Hay nako. Simula ngayon, mararanasan ng tagapangalaga ang buong buhay ni Sun Wukong. 1,000 taon ang nakalipas. Nagmula ako sa isang bato. Naglakbay ako sa malalawak na karagatan, natagpuan si Ninunong Bodhi, at natuto ng iba't ibang kapangyarihan. Nilikha ako ng langit at lupa, at wala akong pangalan hanggang sa tawagin ako ng guro na Sun Wukong. Sa isang pitik ko ay nararating ang 100,000 milya. Mayroon akong 72 pagbabagong anyo, taglay ko ang lahat ng husay at galing, akalain kong malaya na akong makakalipad sa buong kalangitan. Umiiyak siya. Tumahimik ka. Bumalik ako sa bundok Wago. Sabi ko, ngayon ay isa na rin akong hari ng mga halimaw, dapat ay mayroon din akong bansag. Sabi ng aking mga tagasunod, mas mabuting tawagin akong dakilang pantas na kapantay ng langit. Haha, maganda yan, maganda yan. Dakilang pantas na kapantay ng langit? Simula sa araw na ito, ako ay tatawaging dakilang pantas na kapantay ng langit Sun Wukong na, hahaha. Nagawa ko ang isang ipinagbabawal na bagay. Nagpadala ang hukuman sa langit ng mga tauhan para parusahan ako. Sa loob lamang ng isang gabi, walang humpay na kidlat ang bumagsak mula sa langit, ang bundok Wago ay naging isang lupain ng abo. Noong makalawa lang, ang mga nakikipagbiruan at tumatawa pa sa akin na mga tapat na tagasunod, ngayon ay naging mga bangkay na lamang. Ang totoo ay natatakot ako. Lahat sila ay mga tapat kong tauhan, lahat sila ay itinuturing kong pamilya. Naglaho na lang sila ng ganoon. Naglaho. Pinatapos ang aking mga tagasunod, pinatapos ang aking mga kamag-anak, pinatapos ang aking mga kaibigan. Naaalala ko lang noong araw na iyon, tumatawang sinabi ng mga bathala sa langit. Isang halimaw, nangangahas na itumbas ang sarili sa langit? Wala na ang aking pamilya. Wala na akong inaalala pa. Tinatawanan nila ako dahil isa raw akong halimaw na nangangahas pumantay sa langit. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano ang isang halimaw ay kayang pumantay sa langit. Ipapakita ko sa kanila kung paano sisirain ng isang halimaw ang langit. Ano yon? Isang tradisyonal na pagpapalit anyo. Isang pagtatanghal na may halong mahika. Gusto kong ang langit na ito ay hindi na muling takipan ang aking mga mata. Gusto kong ang lupang ito ay hindi na muling ibaon ang aking puso. Gusto kong malaman ang lahat ng nilalang ang aking mithiin at ang lahat ng Diyos at demonyo ay tuluyang maglaho. Tara, sumama kayo sa akin at wasakin natin ang langit. Nasaan tayo? Sa palasyo ng langit? Anong nangyayari? Dakilang pantas na kapantay ng langit? Dakilang pantas na kapantay ng langit. Si dakilang pantas na kapantay ng langit nga. Tiyo, sa wakas ay nakita ko na rin ang dakilang pantas. Gintong baston. Kayong mga basurang walang kwenta, dudurugin kayo ni Sun Wukong. Pagkatapos, naipit ako sa ilalim ng bundok Wuzi at doon, pinanood ko ng 500 beses ang pagpapalit ng taglamig at tag-init. Kalaunan, isang mongheng nagngangalang Tang Sanzang ay nakiusap na samahan ko siya sa pagkuha ng kasulatan kapalit ng aking kalayaan.
Nang araw na iyon, noong isinuot ko na ang gintong bigkis, doon ko lang nalaman na nalinlang ako. Simula noon, nag-akay ako ng kabayo para sa isang monghe, naging kapatid ko ang isang baboy, wala na ang bundok wagwo, wala na rin ang dakilang pantas na kapantay ng langit. Ang natira na lamang ay ang tawag na makulit na unggoy. Isa na lang akong makulit na unggoy. Dakilang Pantas. Ikaw ay si Dakilang Pantas, hindi kasi makulit na unggoy. Mananatili kang si Dakilang Pantas, nakapantay ng langit, Sun Wukong. Dakilang Pantas. Tara, gusto ko siyang makita. Gusto kong makita ang Dakilang Pantas na ito. Tio, kumusta si Teacher Ye? Masyado siyang naging seryoso sa karakter. Dahil pati ako ay nadala niya sa eksena. Ngayon ko lang naramdaman ito. Dinala niya ako sa hukuman sa langit. Para bang nakaharap ko na ang Dakilang Pantas na ito. Isa siyang tunay na magaling na aktor. Sa inyong tatlo na aking mga guro, tapos na po ang aking pagtatanghal. Sa inyong tatlong guro, tapos na po ang aking pagtatanghal. Direktor Zhang. Sa wakas ay nakita ko na kayo, Direktor Zhang. Huwag kang mag-alala. Dapat ay ako ang nagsasabi niyan. Sa wakas ay nakita rin kita. Aking dakilang santo. Director Zhang, ang karakter na si Hanli, kailangang ibigay ito at hayaang si Teacher Ye ang gumanap. Kahit pa isa lang siyang short drama actor, kahit pa isa siyang baguhan, ngunit pakiusap, hayaan niyo siyang gumanap. Director Zhang, ano po sa tingin niyo kay Teacher Ye? Ang bida ay dapat walang iba, kundi si Teacher Ye. Director Zhang, kapag hindi po kayo pumayag, ay talagang gagawa ako ng paraan para mapansin niyo ito. $1 bilyong. Isang malaking investment na $1 bilyong para sa isang dambuhalang pelikulang may temang siyansya. Ang production ng Hanli Nascent Soul Formation ay taos-pusong nag-iimbita sa inyo para gumanap bilang ang bidang si Hanli. Hanli Nascent Soul Formation? Ito ba ang adaptation na naging sikat sa loob ng maraming dekada? Ang siyansya novel na iyon? Tama ka. Hindi ko na kailangan ng kahit anong bayad. Pero mayroon akong isang kondisyon. Anong kondisyon? Sabihin mo lang kung ano ito. Hindi kasi ako nagtitiwala sa ating mga visual effects. Kung maaari sana, gusto ko ay sarili kong kasuotan at sariling effects ang gagamitin ko. Ah, iyon ba? Kailangan ba ng paglipad gamit ang espada? Meron. Ngunit makakaasa kang ito ay magiging ligtas. Hindi na kailangan dahil ako na ang magdadala ng sarili kong wirework. Ano? Sa loob ng 2 linggo ang simula ng taping ng pagsilang ni Hanli, siguradong malaki ang kikitain ko roon. Hindi ko akalain na sa pagganap ko kay Sun Wukong kanina ay may makukuha rin pala akong pabuya. Magsisimula ang taping sa loob ng 2 linggo. Siguraduhin mong darating ka ha. Huwag po kayong mag-alala. Dahil kinuha niyo po ako, napakalaki ng matitipid ng inyong produksyon. Maniniwala po kayo sa akin. Makakatipid sa paggamit ng wire, makakatipid sa visual effects, at bibilis pa ang trabaho sa pag-shoot. Ang budget para sa taping ay $1 bilyong, di ba? Kung ako ang kukunin nyo, $200 milyong lang ang magagastos nyo. System, ipakita na ang resulta. Sa eksenang panggugulo sa langit, ang host na si Ye Chwik-shue ay gumanap bilang Sun Wukong. Bagaman isa lamang itong audition, ito ay itinuturing pa ring isang pagganap. Ang marka ay ang mga sumusunod. Kasidhian ng pagganap, Level B. Na ipakita nyo ang emosyon ng isang unggoy, ang tamang damdamin at katayuan ay sapat na, ngunit kulang pa rin ito sa lalim. Matapos tapusin ni Hukuman sa Langit si Bundok Hwaguo, ang inyong pagganap ay dapat mas maramdaman ang takot at pait. Dito, kung naging mas matindi ang lungkot, noong nagdesisyon kayong manggulo sa langit, magiging mas kapana-panabik ang lahat. Ito ang tinatawag na pagpapakitang gilas matapos ang pagtitimpi. Magsumikap pa kayo. Sa wakas, hindi na ako level D. Kasidhian. Tama nga.
Bago at matapos ang pagkawala ni Bundok Huagwo, dapat ay naging mas matindi pa ang pagbabago ng aking emosyon. Ang grade sa acting ng iyong mga mata ay D. Sa eksenang ito, dapat ang mga mata mo ay nagpapakita ng 4 na yugto. Ang saya ng matagumpay na pag-aaral, ang yabang ng pagiging hari ng mga engkanto, ang lungkot ng biglaang trahedya, at ang galit sa paglusob sa langit. Ngunit ang naipakita mo lang ay lungkot at galit. Wala ang unang dalawa, mangyaring magpatuloy sa pagsisikap. Grade D na naman. Ang una ay B, ang pangalawa ay D. Kung ang pangatlo ay hindi magiging B, wala na namang reward sa pagkakataong ito. Sabagay tama sila. Ang emosyon ng mata at ang dating ay kailangang mas pagbutihin sa susunod. Ang husay sa pagbigkas ng linya ay grade A. Ang iyong emosyonal na pagganap ay punong-puno ng damdamin at nagbigay buhay sa kaluluwa ng karakter. At sa kabila ng mahahabang linya, hindi ka nagkaroon ng pagtigil o paglimot sa sasabihin o maling bigkas o malabong pagsasalita. Perpekto mong naipakita ang lahat ng iyong mga linya. Ngunit para sa grade SSS, malayo pa ang kailangan mong lakbayin. Ang iyong on-the-spot na paggawa ng mga linya ay may malakas na dating sa mga manonood. Sana ay grade S ka na, ngunit ang isang linya. Gusto ko ang langit na ito ay hindi na muling makatabing sa aking paningin. Ang orihinal na linyang ito ay mula sa ang alamat ni Wukong, kaya itinuturing itong panggagaya o plagiarism. Nadala lang ako ng init ng ulo noon, kaya nasabi ko yon. Sa mga oras na iyon, hindi ko na naisip ang paggawa ng sariling linya. Ang iyong basic score ay BDA. Ang iyong kabuang score ay B. Yehey! Sa wakas, hindi na grade D. Base sa mga patakaran sa pagbibigay ng premyo ng system, ang host na si Ye Chuik-Shue, kahit na nasa gitna ito ng pagsubok, para umarte bilang Sun Wukong, ituturing pa rin itong isang performance at matatanggap mo ang mga sumusunod na reward. Simula ngayong araw, mapapasa iyo na ang kakayahan ni Sun Wukong, ang balanse ng 4% ng 72 pagbabagong anyo. Ito ay direktang ipapasok ng system sa iyong katawan, kaya maghanda ka sa pagtanggap nito. Teka muna, anong nangyari? Hindi ba sabi nyo mayroon ng 72 pagbabagong anyo? Bakit kahit paikot-ikutin ay tao pa rin ito? Dahil ang kabuuang marka mo ay nasa B, minus level lang, kaya naman, 4% lang ang nakuha mo sa 72 pagbabagong anyo. Ano na namang kaguluhan ito? 4% para sa 72 pagbabagong anyo? Sa totoo lang, kahit sana mas kaunti pa kaysa doon ay ayos lang. Pero ano itong 4% lang? Ang ibig sabihin niyan ay, magiging babae ka lang. Anong gagawin ko kung magiging babae ako? Ano ako? Magiging babae at lalaki sa iisang katawan? Titingnan ko nga. Kung ano ang nangyayari dito? Anong klaseng kalokohan ito? Hindi ako naniniwala. 72, pagbabagong anyo. Pati boses ko nag-iba na? At hindi maaari. Pati ba ang katawan ko ay nagbago na rin? Ang 72 pagbabagong anyo ay totoong pagbabagong anyo. Hindi ito panlilinlang lamang. Lahat ay talagang magbabago. Sayang at 4% lang ang nakuha ng host, kaya kailangan mong magsikap pa sa susunod. Ganito ba talaga dapat kaganda? Ngayong nasa akin na ang 72, pagbabagong anyo. Maaari na rin akong umanap ng isa pang papel ng babae. Malaki na ang tsansa na magtagumpay ako. Kung walang magiging problema, tuluyan na akong tatahak sa landas ng mundo ng pag-arte. Panahon na para sa buhay na umaasa lang sa pangungulekta ng renta na magpaalam. Hoy! Kung gagawin kong pera ang mga bahay na ito, siguradong masusuportahan nito ang aking karera sa pag-arte tungo sa mas malayo pang tagumpay. Dahil hindi lang ako basta maghahanap ng tamang produksyon para sa mga palabas na pantasya, maaari rin akong humanap ng mga script na sadyang ginawa para sa akin at ako mismo ang gagawa nito. Ginoong Ye, ibebenta mo ang 11 na units na malapit sa paaralan. Kung hindi ka naman nagmamadali, maaari itong maibenta sa halagang mahigit 80 milyong dolyar. May kailangan lang asikasuhin agad.
Director Chen, may gusto sana akong ipakiusap sa'yo. Teacher Ye, abin mo lang po. Sa inyo, mayroon bang mahusay na screenwriter? Gusto ko kasing magpagawa ng isang espesyal na script tungkol sa mga immortal o pantasya. Sa aming kumpanya ay mayroong isang script na pantasya. Maari naming ibenta sa iyo, pero medyo mahal ito. Dahil ang boss namin na si Bao Ju ang mismong sumulat nito. Nagkakahalaga ito ng $2 milyong. Anong klaseng script ba ito? Ang kwento ay tungkol sa isang binata mula sa nayon na aksidenteng nakahanap ng sikretong aklat ng kultibasyon. Pagkatapos ng matinding pagsasanay, naabot din niya ang pangsyam na antas ng pag-iensayo. Nang maging isang ganap na siyang practitioner, doon niya natuklasan na sa mundong ito, siya lang ang kaisa-isang practitioner. Pangsyam na antas lang ng pag-iensayo? Hindi ako interesado. Sa kwentong iyan, ang pangunahing dahilan ay ang antas ng lakas ng bida masyadong mababa. Mababa ang lakas? Hindi. Script lang naman ito. Pero kung ganyan ang gusto mo, ang isa pang script na sinulat ng aming boss ay bagay na bagay sa iyo, pero baka hindi mo matanggap ang presyo. Magkano ba? $10 milyong. Ano? Ano? Ang isang script, ibebenta nyo ng $10 milyong? Ang kwentong ito ay wala kaming planong ibenta. Kapag naging mas advanced na ang teknolohiya sa effects, plano naming gawing isang fantasy movie at sa oras na iyon ay mababago nito ang buong showbiz ng Great Shia. Pwede ko bang malaman kung tungkol saan ang kwentong ito? Ang daloy ng kwento ay ang bida ay isang cultivator mula sa Earth noong sinaunang panahon. Lumipad siya sa labas ng kalangitan para humanap ng swerte sa kalawakan. Nagsanay siya sa loob ng 100,000 taon at naging isang makapangyarihang emperador. Kaya tinawid niya ang kalawakan, bumalik sa Earth, nagtayo ng sariling sekta, itinuro ang paraan ng pagsasanay sa buong mundo at pinangunahan ang mga tao sa Earth na sabay-sabay na umakyat sa langit. Ha 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 ha. Tumawid sa kalawakan gamit ang sariling katawan at nagsanay ng 100,000 taon. Napakalawak ng imahinasyon na ito. Tama. Mas matindi pa ito sa gagawin kong paggawa ng Hanli. Kung ako ang gaganap na bida, kahit 1% lang ng kakayahan niya ang makuha ko, ay siguradong wala nang tatalo sa akin sa mundong ito. Bali wala lang sa akin ang pera. Gusto ko itong bilhin. Kahit na gusto mo itong bilhin, wala pa ring silbi, kailangan ko muna itong itanong sa boss namin. Siya nga pala, ang shoot para sa Hanli, malapit na bang magsimula iyon? Ganito, umpisahan mo muna ang pag-shoot at pagkalipas ng ilang araw ay sasagutin kita. Sige po. Salamat, Director Chen. Sige. Simula sa araw na ito, opisyal na akong tatahak sa landas ng pagiging professional actor. Oras na para ang mundong ito ay bahagyang magulat sa akin. Sa panahon ngayon, para sa mga palabas na fantasy, masyadong konti na lang ang production teams. Sa halip na patuloy na maghanap ng production teams, mabuti pang kumilos na ako ng kusa, maghanap ng mga fantasy story, at ako mismo ang kukuha. Kung makukuha ko lang ang boss ng Yunyue na siya mismo ang sumulat ng script, maaari kong i-arrange para sa sarili ko na gumanap sa iba't ibang papel, tiyak na mayroong isang karakter, kung saan maipapakita kong isang B-grade na kalidad ng acting o higit pa. Siguradong makakakuha ako ng pabuya. Ang kakayahang lumipad sa kalawakan gamit ang pisikal na katawan, ang ganoong antas ng kapangyarihan. Kahit 1% lang nito ang makuha ko, hindi, kahit isang bahagi sa 10,000 lang ng abilidad na yan, huwag na nating pag-usapan ang $10 milyong. Dahil kahit $100 milyong ay balewala lang. Ang una nating eksena para bukas ay ang pagbubuo ng kaluluwa ni Hanli at ang paglalakbay niya sa kalangitan. Pagkatapos dumaan ni Hanli sa napakaraming taon ng paghihirap, sa wakas ay nagtagumpay siyang mabuo ang kanyang kaluluwa. Lumabas siya mula sa kuweba kung saan siya nag-iensayo at lumipad sa itaas ng langit. Ang bahaging ito ng istorya ay talagang susubok sa bawat galaw at emosyon ng aktor. Xiao Ye, Po? maaari mo bang ipaliwanag? Sa sandaling ito, ano ang nararamdaman ni Hanli? Dapat po ay katulad ito ng nararamdaman ni Sun Wukong nang makulong siya sa ilalim ng bundok Wuji sa loob ng 500 taon at biglang makalaya.
Mahusay ang pagkakasabi mo. Para sa unang eksena bukas, maraming special effects, kaya kailangan nating mag-shoot sa harap ng green screen. Xiaoye. Po, sir? Sa oras na iyon, lalagyan namin ang katawan mo ng maraming marker para makapture ang bawat galaw mo. Ikaw, kailangan mo lang makipagtulungan ng maayos. Ang drama natin ito, halos lahat ay puro effects, kaya naman masyadong malaki ang nagagastos dito. Dahil dito, ang buong responsibilidad ay nasa mga kamay mo na, Xiaoye. Sa unang araw ng ating shooting bukas, inaasahan ko na ang lahat ay magsisimula ng may tagumpay. Opo. Direk Zhang, Ano yon? siguradong magiging matagumpay tayo sa simula pa lang. Mabuti. Saka po, pwede po bang magtanong? Sa palabas na ito, magkano ba ang nagastos sa effects? Sa 10 bilyong puhunan, 6 na bilyong dolyar ang nagasta namin para lang sa special effects. Paano kung... Ano po iyon? Ang ibig ko pong sabihin, paano kung... Ako na mismo ang magbibigay ng effects? Maaari po ba na dagdagan ng talent fee ko? Ano? Anong ibig niyang sabihin? Hindi ko nakuha. Ano yung sariling effects? Sinasabi ba niya yung paglipad gamit ang espada? Xiaoye, Po? seryosong pagpupulong ito. Huwag kang magbiro sa oras ng trabaho. Hindi po ako nagbibiro. Ang sinasabi ko ay kung ako na ang bahala sa lahat ng effects sa sarili ko, pwede po bang bigyan niyo ako ng 20 milyong dolyar na talent fee? Pati na rin po, ang effects para sa leading lady, ako na rin ang sasagot. Maghahanap ako ng tao na magsisilbing double para sa effects ng leading lady. Ha 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 ha. Director Zhang, saan mo ba nakuha ang Joker na yan? Balita ko itong si Teacher Ye ay dati lang gumagawa ng maiikling drama. Napakalawak naman ang imahinasyon niya. Director Zhang, hindi ba masyadong unprofessional ito? Ito ba ang napili mong maging bida? Ye Chuixue, huwag ka nang gumawa ng gulo. Hindi po ako gumagawa ng gulo. Bigyan niyo lang ako ng isang araw bukas, magsasama ako ng ilang cameraman, at makikita niyo agad ang resulta, okay? Sino ka ba sa akala mo? Bakit ka bibigyan ng isang araw? Dapat kang magpasalamat at nakuha mo ang papel na ito bilang bida. May gana ka pang humiling sa produksyon. Xiao Wang, umupo ka. Kahit kalahating araw na lang. Bigyan niyo lang po ako ng kalahating araw. Bigyan niyo ako ng pagkakataon at makakatipid ang produksyon ng 400 milyong dolyar. 400 milyong dolyar? Tio, sa aming film crew ngayong araw, ganito lang ba talaga kakaunti ang kailangan nating mga tao? Ang batang iyan, na si Xiaoye, mahusay siyang umarte, pero ang taong iyon ay masyadong mayabang. Kaya kong ibigay sa crew para Sabi makatipid niya, ang crew wala ng siyang kailangan. 400 milyong. At siya na ang magdadala ng lahat. Oh, hindi kailangan ng green screen, hindi kailangan ng mga ilaw, pati visual effects ayaw niya rin. Ang balak ko talaga ay kunan ngayong araw ang buong proseso ng pag-abot ni Hanli sa antas ng Nascent Soul. Unang eksena, paglampas sa limitasyon habang nag-iisa. Pangalawang eksena, paggamit ng wire para makuha ang pakiramdam na lumilipad sa kalangitan pero sadyang matigas ang ulo niya. Kung ganoon, isang eksena na lang ang kukunan ko, ang paglampas sa limitasyon. Titingnan ko lang kung anong pakulo ang magagawa niya. Paano kung totoo palang may dala siyang sariling special effects? Kahit na, ngayong araw, isang pagkakataon lang ang ibibigay ko sa kanya at isa pa, 2 ang mga photographer lang ang ipapadala ko para kumuha ng video kahit na magkaroon ng problema. Wala naman tayong masyadong malulugi. Paano kung talagang makatipid ang crew? Anang 400 milyong dolyar? Kung ganoon, bibigyan ko siya ng 100 milyong dolyar na bayad.
Magsisimula na ang shoot ngayon, bakit tayong tatlo lang? Hindi ba't sabi mo ikaw na ang bahala sa special effects? Kaya bakit pa natin kailangan ng maraming tao rito? Sa bagay, ang magpadala ng 2 tao para kuhanan ako ay tama lang. Ang lakas talaga ng loob mo. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Director Zhang, pero pumayag talaga siyang bigyan ka ng 1 araw para sumubok. Hay, alam mo ba kung magkano ang ginagastos ng crew sa 1 araw? Pre, ngayon, ang gawin mo na lang ay kuhanin ang lahat ng maayos, papatunayan ko sa inyo. Ikaw talaga. Bakit ka pa nakikipag-usap sa lokong iyan? Teka lang, ang nakasulat sa script, dapat ay nagsasanay si Han Lee sa loob ng isang kuweba. Pero nandito tayo sa studio, tama ba? Seryoso ka ba talaga? Inaasahan mo ba na ang buong production ay maghahanap pa talaga ng kuweba para sa iyo? Sasabihin ko na ang totoo. Binigyan ka ng isang pagkakataon ngayon para ipakita ang iyong galing. Kung hindi ka makakakuha ng magandang resulta, siguradong papalitan ka na ng production bilang bida. Akala mo ba talaga ay naglalaro lang ang buong crew dito kasama mo? Sino ka ba sa akala mo? Sabi mo ikaw na ang bahala sa effects. Kung ganoon, ano ang pinagkaiba ng studio na ito sa isang kuweba? Wala, di ba? Gawin mo na lang. Sige, dito sa bilog na ito, ipapakita ko ang proseso ng aking pagbabago. Sinong may sabing pwede kang magdala ng cellphone? Bawal magdala ng cellphone habang nagsushoot. Hindi mo ba alam ang mga patakaran dito? Sa wakas, nakuha ko rin ang sagot. Wala talagang kahit kaunting respeto. Bakit siya ang napiling bida? Director Chen, nagtitaping ako ngayon. May resulta na ba? Tungkol sa boss namin, pumayag siyang ibenta sa iyo ang script. Pero ang kondisyon ay $10 milyong, pati na rin ang 50% ng kikitain. Sige, payag ako. Sinabi rin ng boss namin na maaari mong tignan ng script bago mo ito bilhin. Kung sa tingin mo ay ito ang kwentong hinahanap mo, saka ka na magbayad. Kahit hindi ito ayon sa proseso, gusto niyang hayaan kang subukan ito. Bakit po? Hindi ko rin alam. Ang alam ko lang, nang makita niyang pagganap mo bilang Demon Emperor, bigla siyang pumayag. May sinabi rin siya, pero hindi ko rin masyadong maintindihan. Ano po ang sinabi niya? Ang sabi niya, ano ito? Ang taong ito, mayroon ba siyang system sa loob ng katawan niya? Nagawa niya pa kasing i-acto ng maigi ang shockwave. Hindi ko rin alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Hello? Hello? Nandyan ka pa ba? Po? Wala ito. Nandito pa ako. Sige po. Pagkatapos ng taping namin dito, pupuntahan ko po kayo para makuha ang script. Director Chen, kung maaari po sana, magtakda tayo ng oras, gusto ko sanang makipagkita sa boss ninyo. Masyado siyang abala? Malamang ay hindi mo siya makikita. Ganito na lang, ipadadala ko sa iyo ang script ngayong hapon. Sige po, maraming salamat sa inyo, Director Chen. Pasensya na po, pasensya na talaga sa istorbo, pwede na tayong magsimula. Dito ako ngayong araw sa loob ng circle na ito, uupo ng naka-cross legs para sa breakthrough scene, tama ba? Oo. Kung gayon, gamitin natin ngayon ang klasikong shooting style na may wide, medium, at close-up shots. Ano sa tingin nyo? Camera B, manatili ka rito at kunan mo ako ng close-up. I-handheld mo lang ang camera, huwag ka nang gumamit ng stabilizer. Para mas maganda ang camera movement, kumuha ka ng close-up sa tamang sandali. At igalaw mo ang camera kapag kailangan. Camera A, kumuha ka naman ng medium shot. Dito sa pwestong ito, kunan mo ako. At dito rin, magbigay ka ng wide shot. Sa oras na iyon, ikabit mo ang long focus lens para makakuha ng wide angle. Sa ganitong paraan, isang take lang ang kailangan nating gawin. Nakuha na natin ang lahat ng shots mula wide hanggang close-up. At sa inyong dalawa guro, siguraduhin ninyo, huwag lalampas sa axis line. Kapag nakita iyon sa wide shot, masisira ang eksena natin. May problema ba kayo? Ang ibig kong sabihin, hindi madali para sa akin ang pumasok sa character, kaya sana kayong dalawang guro ay huwag magkaroon ng anumang teknikal na pagkakamali. Magsushooting ka pa ba o hindi? Hay, napakadami mong sinasabi. Hindi lang director ang inuutusan mo, pati kaming mga cameraman, ay pinakikialaman mo na rin. Iniisip mo bang gagayahin ko ang director sa pagbaby sa iyo? Inakala mo bang talagang may dala kang special effects sa sarili mo? Sinasabi ko sa iyo, itututok ko lang ang camera sa tripod at bibigyan kita ng wide shot, okay na yun. Iniisip mo bang makikipaglaro pa ako sa iyo? Sige, kung ganyan ang gusto nyo, isang take lang ang gagawin ko ngayong araw. Darating ang oras, kapag kinapos kayo sa materials, huwag na huwag kayong magmamakaawa sa akin.
Isang beses ko lang gagawin ito ngayong araw, kaya kapag kinulang kayo sa material, huwag na huwag kayong lalapit sa akin para magmakaawa. Magmamakaawa sa iyo, Bama. Hala, Nakakatawa ka. hi. Tamad din naman akong hawakan itong mabigat na kagamitan at lumapit sa kaniya para lang kumuha ng close-up. Kukuha na lang din ako ng malayang anggulo. Magsisimula na. Nakarecord na. Tingnan nga natin kung ano ang ibubuga niya ngayon. Isang pagkakataon lang ang ibibigay ko sa kanya at mayroon lang siyang kalahating araw. Nakita ko na ikaw ay kasali sa Hanli na Scent Soul Formation. Mula sa sandaling ito, ikaw na si Hanli. Grabe. Saan galing ang ilaw na iyon? Hindi ba't dalawa lang ang may hawak ng kamera? Pumunta na ba ang mga lighting technicians? Magsisimula na akong mag-perform. Sa inyong dalawang guro, pakisundan po ako. Napakaraming kuskus balungos. Sige, 3, 2, 1, umpisa. Saan nanggagaling ang ilaw? Wala namang lighting technician, pero kumikinang siya ng ginto. Saan ito nanggagaling? Bilis, isuot mo ang headset. Direktor? Direktor? Nanonood ka ba, Direktor? Maaring totoong mayroon siyang sariling mga special effects. 2 kamera lang ang nakapwesto. Hindi sasapat ang long shots nito. Dagdagan agad ang mga kamera. Ang mga medium shots, close-ups, at pati mga special close-ups, kunan nyo lahat para sa akin. 2 unit lang po ang dala namin. Eh di gumawa kayo ng paraan? Gumawa ka ng sarili mong paraan. Basta, yung medium shots, close-ups, at special shots, kailangan ko yan. Bilis, kununan nyo na. Bilis, gumamit kayo ng cellphone. Pupunta ako sa kaliwa para sa close-up. Pumunta ka sa kanan para sa medium shot. Huwag kayong gagawa ng kahit anong ingay. Kapag sumama ka sa frame at nasira ang eksena, pagbabayarin ka ni Director Jiang ng malala. Pero, camera bilang ako, walang professional na kagamitan, walang stabilizer, natatakot akong manginig ang kamay ko. Baka hindi maging stable ang kuha ko. Problema mo na yan. Ngayon na, sa madaling panahon, sige na. Tandaan, huwag gagawa ng ingay, huwag masisira ang eksena. Noong ako ay tinedier pa, hindi ko inaasahang nakapasok ako sa Yellow Maple Valley. Inakala ko na nakapasok na ako sa pinapangarap kong mundo ng mga immortal. Ang lahat ng tao roon ay tila mga banal at kagalang-galang. At lahat sila ay mabubuti. Pero nalaman ko kinalaunan na ang mundo pala ng cultivation ay puno ng panlilin lang. Ito ay isang malupit na mundong walang awa sa kapwa. Karaniwan lang ang aking talento, hindi ako isang henyo. Dati, akala ko ang antas na hahabulin ko ng buong buhay. Ang itinakda ng aking tadhana ay ang Golden Core Stage lamang. Ngunit sa paglalakbay na ito, ako na isang ordinaryong tao ay may kakayahan na palang abutin ang alamat na antas ng Nascent Soul. Sino ang nagsasalita? Sino ang nagsasalita? Ako ay isang hamak na mortal lamang. Sino ang nagsasalita? Hindi ko po alam. Napakilala ko na. Parang boses iyon ni Teacher Ye. Sa paglalakbay na ito, hindi ito naging madali. Nakatakas ako sa hindi mabilang na pag-uusig, marami na rin akong pinagbayad. Sino ang nagsasalita? Isang boses ba iyon sa isip? Boses ba iyon sa isip ni Hanli? Paano niya pati boses sa isip? Ay nagagawa niyang iarte. Halatang hindi bumubukas ang bibig niya, pero bakit ang boses niya ay nanggagaling sa lahat ng dako? Kaya naman pala, ang ganda ng tanawin sa mundo, Yuan Ying Stage, narito na ako. Narito na! Malapit na! Anong narito na? Base sa script, pagkatapos ng mga nasa isip na salita, ito na ang oras para mag-transform si Hanli sa Yuan Ying. Tuwing magta-transform, maraming mga special effects katulad ng biglang pagdilim ng langit. Gusto kong makita kung anong mga special effects ang magagawa niya. May malaking mangyayari.
Ito ang isang jindan. May sarili siyang mga special effects. May sarili talaga siyang mga special effects. Mukhang totoong-totoo na ito. Ano ba talaga ito? Isa lang ba itong special effect? O talagang nagtagumpay na siya? Nagawa ko na? Abot ko na ang pagiging Yuan Ying. Para sa akin noon, isa lamang itong pangarap na imposibleng maabot. Ito ang mundo ng immortalidad, isang sagradong landas na nais marating ng marami, pero hirap silang hanapin. Ngunit ngayon, ganap na akong isang Yuan Ying. Nakuha ba lahat sa video? Nakuha po. Hindi po nakuha lahat. Sabi ko sa inyo, isang beses. Lang ako magpapakitang gilas. Nakuhanan niyo ba? Nakuhanan niyo ba? Yung ginawa niyang higante, nakuhanan niyo ba? Kasi po, masyado akong nagulat kanina. Dahil sa sobrang lapit ko, nakalimutan kong pindutin ang record. Mga walang silbi. Mula doon sa wide shot ko, nakita ko kayong dalawa, nag-overlap kayo sa frame. Naintindihan niyo ba? Sa wide shot, kitang-kita kayong dalawa, nasira ang eksena dahil sa inyo. Nagulat lang po talaga ako. Hindi ko akalain na kaya niya. Ang gumawa ng totoong special effects. Mga inutil, kayong dalawa ay parehong mga mapangmaliit na walang silbi. Teacher Ye. Teacher Ye po? Pasensya na po at naging ignorante kami. Pasensya na po talaga. Hindi lang po. Namin nakalain na kaya niyong gumawa ng totoong effects. Kasalanan ko po ang nangyari ngayon. Sir, maaari niyo po bang iplano ang shooting natin bukas? Sabi po ni Direktor, kayo po ang masusunod. Sa paglipad sa langit bukas, kung ano po ang gusto nyo, yun po ang gagawin namin. Teacher Ye. Teacher Ye. Napakagaling mo, Teacher Ye. Kuya Bo? Ate Lanye? Direktor? Teacher Ye. Hindi ko talaga inaasahan ito. Hindi ko na malaman kung ikaw ba ay isang aktor o isang tunay na cultivator. Ano po sa tingin nyo? Tio, sinabi ko naman sa'yo na si Teacher Ye ay sadyang may sariling special effects. Hindi na bale ang iba. Teacher Ye, bukas ay kukunan na natin ang paglipad gamit ang espada sa himpapawid. Tingnan natin ito. Sabi niyo po noong una, ay pwedeng magdala ng sariling special effects. Sige po, para bukas, kumuha po kayo ng 3 cameraman at 2 drone operator. Pagkatapos po noon, maghanap po tayo ng lugar, lilipad ako para makita ninyo. Hindi na ba talaga kailangan ng mga technician para sa wire work? Hindi rin ba kailangan ng green screen? Hindi na po. Pinatitipid ko lang ang produksyon. Director Jiang, huwag niyo pong kakalimutan. Kung ako ang gagawa sa mga eksena ng Hanli para sa lahat ng effects, dapat ay dagdagan niyo ang bayad sa akin. sigurado iyan. Talaga bang makakalipad siya?
Hoy, Director Chen? Sige, pupunta na ako agad. Papunta na ako agad. Sige po. Sa pelikulang Hanli J. Ying na ito, kailangan palang matapos ang lahat ng eksena bago makuha ang premyo. Ngayon, kailangan kong makipag-unahan sa oras na para tingnan kung ano ba talaga ang itsura ng 10 milyong dolyar na script. Lao Chen. Lao Chen. Hello? Nakaibay ka lang? Opo. Nasaan ang kotse mo? Hi. Nabenta na ang bahay at kotse ko. Halika, pasok ka. Pasok, halika. Upo ka muna. Dati ang akala ko, itong pera, basta sapat na panggastos, wala na itong saysay sa akin. Pero ngayon, nang magdesisyon akong pumasok sa industriya ng pag-arte, ang pera ay talagang hindi sumasapat. Kailangang gawing puhunan ng lahat, ang lahat ng pera. Ay ilalaan ko para sa aking karera sa pag-arte. Ang ibang tao ay pumapasok sa linyang ito para kumita ng pera. Pero ikaw, naglalabas ka pa ng pera? Ikaw ang unang tao na nakita kong nagbabayad para lang makapagtrabaho. Tama na. Itigil na natin ang bulahan. Nailipat ko na ang 10 milyong dolyar. Kailan ko ba makikita sa sarili kong mga mata ang isinulat na script ng inyong boss? Sige, kukunin ko lang para sa'yo. Hi. Biglang kinapos ang pera ko, 10 milyong dolyar ang script, 40 milyong dolyar na lang ang natira. Hindi ko alam kung sasapat ito para sa shooting ng dramang ito. 10 milyong dolyar para sa script? Isang maikling drama script lang? Huwag mo sana akong ipahiya. Tingnan niyo po. Baoju Works. Isang gawang Baoju. Masyadong bilib sa sarili ang boss nyo? Wala man lang pamagat ang palabas. Ginamit talaga niya ang sarili niyang pangalan? Ganyan talaga ang mga taong edukado. O sige, basahin mo muna iyan ng mabuti. Panonoorin ko muna itong palabas. Ito ang bagong palabas ng Yunyue natin. Talagang kapana-panabik. Gusto mo bang? Taong 2025, ang aerospace industry ng Great Shot ay mabilis na umuunlad at magiging unang bansa na magpapadala ng tao sa Mars. Sa pagkakataong ito, ipalalabas ito ng live sa buong mundo. Higit sa 5 bilyong tao ang sabay-sabay na manonood nito. Ito ay isang makasaysayang paglipad ng rocket. Isa ba itong sci-fi film? Manood ka pa para malaman mo. Habang nagaganap ang countdown, 5 bilyong tao sa buong mundo ang nakasaksi sa makasaysayang at mahalagang live broadcast ng rocket launch na ito. 100 taon na ang nakalilipas. Ang Apollo ang unang nagdala ng tao sa buwan na nagpag-ulat sa buong mundo. Sa araw na ito, makalipas ang 100 taon, nagsumikap kaming makahabol sa kabilang dako ng karagatan. Kaya na natin ngayong harapin ang mundo ng may dangal. Ang pagpunta ng tao sa Mars, sa pagkakataong ito, magiging isang higit na mahalagang sandali para sa sangkatauhan. Lao Chen, eto. Ang aming Yunyue na itong bagong urban martial arts film ay talaga namang nagpakita ng kahusayang wala pang nakagagawa noon at mahirap mapantayan sa hinaharap. Ang mga astronaut ay naglalakbay sa kalaliman ng kalawakan at sa unang pagkakataon ay nakita ang tunay na universo. Higit itong kahanga-hanga, mas nakamamangha, mas malalim, at mas malawak kaysa sa iniisip ng lahat. Sa tingin mo, mayroon kayang mga alien? Hindi ko alam. Sa lawak ng mga bituing iyan, pakiramdam ko talaga ay nakakatakot. Wala namang mga multo. Ano ba ang nakakatakot doon? At sa sandaling ito, itinuro ng astronaut ang harap at napasigaw. Ano iyon? Ground Control, Mars Curiosity. Tumatawag sa ground control, emergency na tawag sa ground control. Dito ang ground control, Curiosity. Anong nangyari?
Mangyaring sumagot kung natanggap, mangyaring sumagot kung natanggap. Ito ay? Uy, anong nangyayari? May nakita ba sila? Parang may nangyayaring isang hindi kapani-paniwalang bagay. Pakituos ang kamera, itutok sa harap namin, sa direksyon ng 2:00. I-zoom ang kamera, may naobserbahan kaming nakita sa harap na mayroong isang bagay. Ano? Anong meron doon? Parang isa itong espada. Ang lawak ng imahinasyon ng screenwriter na ito, di ba? Napakagaling. Ang paglipad ng rocket na pinapanood ng buong mundo, pero sa dulo, doon sa labas ng kalawakan, biglang may lumitaw na espada. Suntok na pasalakay, kasing bagsik ng apoy. Ang dalawang astronaut at ang lahat ng mga manonood sa mundo na nanonood ng livestream, lahat sila ay natulala. At sa mismong sandaling iyon, sa buong sansinukob ay umalingaw-ngaw ang isang luma at sinaunang tinig, ang aking espada na tinatawag na Fuyaw ay unang magbabalik upang magpalaganap ng kaalaman sa aking bayan. Ako ay nagmula pa sa layong 200,000 light years, nagsisikap na maglakbay at makakauwi ako sa loob ng 7 araw. Ang aking pangalan ay Zhou Zheng. 100,000 taon na ang nakararaan simula nang iwan ko ang bayan. Pagkatapos ng ilang 10,000 taon ng pagsasanay, ngayon ay isa na akong dakilang emperador ng San Sinukob. Pagbalik sa aking bayan, matapos ang 100,000 taon, hindi ko akalaing makikita ko ang aking mga inapo, na kaya nang lumipad palayo sa planetang ito. Gamit ang sarili nilang kakayahan, ako ay lubos na nasisiyahan. Napakaganda ng imahinasyon. Napakagandang eksena nito. Kung ako ang gaganap sa papel na ito, ako. Hindi ko man lang maisip. Nasaan ang kasunod? Nasaan ang susunod na bahagi? Ito pa lang ang unang 3 episode na may pamagat na maluwalhating pagbabalik sa bayan. Sinasabi ko, nasaan ang karugtong nito? Sabi ng boss namin, kailangang magbayad ka muna ng 10 milyong dolyar para makuha ang unang 3 episode. Kapag nagdesisyon kang kunin ito, ibibigay ko na sa iyo ang lahat. Kung matapos mong panoorin ay ayaw mo na, ibabalik namin ang 10 milyong dolyar sa iyo. Total, 10 milyong dolyar din iyan. Gusto ko iyan? Siyempre, kukunin ko iyan. Dahil pa lang sa panimula na ito, siguradong kukunin ko ito. Sinasabi ko sa iyo, pag-isipan mo itong mabuti. Alam mo ba kung bakit ang script na ito ay nananatiling nakatago? Masyadong malaki ang gastos. Nabasa mo ba ang script ng unang 3 episode? May mga astronaut, ground control towers, kailangang kunan iyan ng totoo. Yung mga lumilipad na espada, mangangailangan iyon ng special effects. At sa mga susunod na bahagi, mas malalaki pa ang mga eksena. Sigurado ka na ba? Baka kasi, hindi mo kakayanin ng mag-isa ang pambayad para sa gastos sa paggawa nito. Kahit mayroon kang 20 bahay sa lungsod, ay hindi pa rin iyan sasapat. Kung ganoon, mga magkano ba ang magiging gastos sa shooting? 500 milyong dolyar. Sige na, magluluto ako ng hapunan mamaya. Kumain ka muna bago ka umalis. At uminom muna tayo. 500 milyong dolyar? 500 milyong dolyar. Saan naman ako kukuha ng ganoong kalaking halaga? Pero, kung magagawa kong gampanan ang karakter ni Zhou Zheng at makuha kahit na 1% lang ng kanyang abilidad, hindi kahit isang bahagi sa 1,000 o isang bahagi sa 10,000, hindi lang 500 milyon, kahit 500 bilyon o 5 trilyon pa ay sulit na rin. Lao Chen. Ano yun? Sigurado na ako bibiling ko ang script na ito. Teka lang, ano namang gagawin mo riyan? Ikokolekta mo lang ba? O hahayaan lang maalikabukan? Mayroon tayong kontrata na sa loob ng 1 taon ay kailangan ng simulan ang pag-film. Sige, simulan natin. Ano? Gusto kong i-film ang script na ito. Kailangan nating simulan. Kahit ano pang kapalit, kailangang magawa ito. Anong sinabi mo? Magsisimula na tayong maghanda ngayon. Pagkatapos ng taping ng Hanli, ang script para sa Flying Sword Returns ay dapat ng isa lang sa kamera. Ano? Dahil nagpasya ka ng kunin ito, eto na ang buong script. Sige na, kunin mo na.
Lao Chen, kung sasabihin ko sa inyo na may sarili pa ring special effects ang dramang ito, magkano kaya ang matitipid natin sa budget? Maaari mong gawa ng sariling effects ang sarili mo, pero paano naman ang mga astronaut at ang spaceship? Hindi ko po kaya yon. Ibig sabihin, ang pag-shoot ng dramang ito sa pag-compute ng gastusin, ang drama lang mismo ang dapat nating isipin. Hindi na natin kailangang isipin pa ang ibang aspeto ng bidang lalaki. Sige po. Kung hindi isasama ang gastusin sa bida, ang budget para sa dramang ito ay aabot pa rin sa $120 milyong. Ang mahal pa rin po. Para sa dramang ito, bukod sa bidang si Zhou Zheng, mayroon ding bidang babae. Isa rin siyang napakalakas na fighter sa kwento. At isa pa, ang kanyang special effects ay hindi bababa sa mga effects ni Zhou Zheng. Tantiyan namin na ang talent fee niya ay $5 milyong, pero ang gagastusin para sa effects niya ay nasa $50 milyong. Bidang babae? Para sa role na iyon, ang girlfriend ko na lang ang pwedeng gumanap. Ang girlfriend mo? Paano naman ang effects? Katulad ko, may sarili siyang effects, may sariling makeup at styling. At libre lang. Pero, mayroon sana akong kaunting kahilingan tungkol sa bida ng dramang ito na ang pangalan ay Zhou Zheng. Kung maaari sana po ay palitan natin ang sarili kong pangalan at tawaging Ye Chui Xue din. Napakalit na bagay niyan. Kung ganoon po, walang problema. Lao Chen, ngayon ay formal na kitang iniimbitahan na maging direktor ng aking drama. Gusto kong sa loob ng 1 buwan ay handa na ang lahat para sa produksyon. Pagkatapos ng shooting ng Hanlin Ascent Soul Formation, ay agad nating uumpisahan ang pag-film nito. Walang problema. Sige po. Kung ganoon ay uuwi na ako para pag-aralan ng mabuti ang script. Kung magkaroon man ng problema pagdating sa pera, sabihan niyo lang ako. Kapag kinulang ang budget, gagawa ako ng paraan. Teka, ano bang magiging pamagat ng drama natin? Pagbabalik pagkalipas ng 100,000 taon ng kultibasyon. Kayong dalawa, sigurado ba kayong hindi nyo nakita ang lighting director ngayong araw? Hindi po, Direk. Bigla na lang kasing lumitaw ang liwanag sa likod niya. Nalito nga po ako nung oras na iyon. Akala ko nga talaga na siya na ang nasa script na si Hanli. Sobra talaga. Lalo na noong oras na ng Soul Formation, yung ginintuang butil, kakakaka, boom, naging gintong alikabok ito. Direk, hindi po kayo maniniwala sa sasabihin ko. Iyong gintong liwanag na iyon, bumagsak po talaga sa kamay ko. Mayroon pa ba? Iyon lang po ang mga kuha namin ngayong araw, wala na po. Hindi ko pa rin maintindihan. Bilang isang artista, habang umaarte siya, ay may sarili na siyang voice-over, hindi na natin kailangan ng post-production o mag-record pa sa huli. Totoo po yan. Ang voice-over na iyon, paano kaya lumalabas iyon? Direk, parang mali po ang pinagtutuunan nyo ng pansin. Hindi lang po iyon boses. May sarili rin siyang pailaw at pati na rin sariling special effects. Nagsisimula na rin akong magtaka kung maaari nga bang isa siyang tunay na immortal. Direk, hindi po ito maganda, Direk. May malaking problema. Anong nangyari? Tumakas na po ang bidang babae. Ano? Tumakas na po ang ating lead actress. Ano? Hindi ba dapat yung sikat na baguhang aktor ang dapat nating bida? Pero kinalaunan, pinalitan siya ni Ye Chui Xue. Pumunta ka na sa punto. Ang bida nating aktres, nagaganap bilang si Fairy Ziling, pumayag lang dahil sa kasikatan. Nang malaman niya na pinalitan natin siya ng isang baguhan, natakot siyang bumagsak ang kita at baka maapektuhan ang karir niya, kaya siya. Niloko niya tayo. Para sa kanya dapat ang eksena bukas, pero bigla siyang umalis ngayong gabi at sinabing ayaw na raw niyang umarte. Walang hiya. Iban siya. I-publish ang pangalan niya at iban sa industriya. Ilang taon na ako sa industriyang ito. Ngunit ngayon lang ako nakakita ng bida na tumatakas sa gabi ng shoot. Napakabastos. Talagang wala siyang prinsipyo. Bakit? Ginagawa ba nilang biro ang mga patakaran natin? Inisnab niya ang production ko. Walang hiyang tao. Isang malaking balasubas. Direktor, huminahon muna po kayo. Ano po ang gagawin natin ngayon? Anong magagawa natin? Sa tagal ko nang naging direktor, hindi pa ako nakakakita ng taong kasing walang hiya niya. Paano siya naging lead actress sa lagay na iyan? Direktor, may mga eksena siya bukas. Ano na pong plano natin? Ang special effects para sa bida. Ako na ang bahala sa lahat ng iyan. Sabihin niyo sa akin, tingin niyo ba ay may magagawang paraan si Teacher Ye? Sabihin niyo sa akin, may magagawa kaya si Teacher Ye? Ay nako, si Direktor. Hindi naman siya isang Diyos. Sige na, sige na. Huwag na muna nating isipin iyon. Kunin niyo muna ang mga eksena para sa ibang bahagi
Tapos, maghanap agad kayo ng ibang aktres na ipapalit. Masyadong maliit ang budget na $1 bilyong. Kung kailan naman nakahinga na ako ng maluwag, tsaka naman tumakas itong pangunahing aktres. Dahil sa naantala nating oras, yung $200 milyong na kakitipid lang natin, ay kailangan na naman nating ilaan doon. Nagawa niya ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan at naging pinakamalakas sa buong universo. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin kayang dumaan ng kaniyang katawan sa isang wormhole para makauwi agad sa kaniyang bayan. Kaya ang nagawa lang niya ay pabalikin nang mauna ang kaniyang espada na si Fuyao. At si Zhao Zeng ay patuloy na ginagamit ang Grand Teleportation Technique at araw-gabing naglalakbay pauwi sa kaniyang bayan. Nilagpasan niya ang bawat isa sa mga planetang may sibilisasyon, pati na ang mga planeta ng mga cultivator. Takot na takot ang mga ito na parang nakaharap ng kaaway. Lumuhod lang sila at nagsusukit habang sumisigaw ng nagbibigay-pugay po kami sa inyo. Noong dumaan siya sa mga planeta ng modernong sibilisasyon, na monitor siya ng mga instrumento ng mga planetang iyon at ang tangi nilang nasigaw ay may paparating na mga dayuhan. Dahil doon ay nagpalipad sila ng mga sasakyang panghimpapawid, mga barkong pandigma palabas ng kanilang planeta upang umatake. Pero nalaman nilang si Zhao Zeng ay naroon na pala sa daan-daang libong light years ang layo. Anong klaseng pag-iisip ba ang mayroon ng tao? Para makaisip ng ganitong uri ng kwento, ito'y mga engranding eksena na hindi pa nakikita kailanman, mga matitinding tagpo na hindi mo inaasahan. Kung hindi ko namamalayan, buong araw na pala akong nagbabasa nito. Hindi na ako makapaghintay, gusto ko na agad magsimulang umarte bukas. Hello, Sister Lan. Hello, Teacher Ye. Nagkaaberya ang production, tumakas ang babaeng bida. Ano? Tumakas ang babaeng bida? Huwag na muna natin siyang pag-usapan. Nawala lang siya sa katinuan, kaya kinalimutan niya na lang basta ang production. Pagkatapos nito, wala nang kahit anong production ang maglalakas loob na kumuha sa kanya. Ang pinoproblema ko, ayos lang kung ang karir niya sa pag-arte ang masira, pero paano na ang production natin? Kailangan na naman nating humanap ng bagong bida. Oh, Sister Lan? Maaari ba akong magrekomenda ng kakilala para maging babaeng bida natin? Sino naman? Ang girlfriend ko. Sister Lan? Sister Lan? May girlfriend ka? Ano ang pangalan niya? Hindi ko pa siya nabibigyan ng pangalan. Ang pangalan niya ay Wang Chifeng. Anong klaseng pangalan yan? Pasensya ka na, pero sa tingin ko... Sister Lan? Katulad ko siya, may kasama na siyang special effects, may makeup na rin, may dala na siyang lahat. Ha? Ang gagampan ng role ng babaeng bida ay si Fairy Ziling, hindi ba? Nabasa ko na ang script, marami siyang eksena, at tiyak na magastos ang magiging special effects. Kung hahayaan natin si Wang Chuifeng ay hindi, mali. Kung ang girlfriend ko ang aarte, tiyak na makakatipid ang production ng $100 milyong. Sinisigurado ko sa iyo, kapag ang pag-arte niya ay kahit kaunti lang na mas mababa sa akin, kahit 1 sentimo ng bayad ay hindi ko kukunin. Ayos ba? Bakit ganoon na lang ang suporta niya sa girlfriend niya? May pagkakataon pa ba ako? Sister Lan? Ipagtatanong po kita kay Direktor. Salamat po, salamat. Ibababa ko na. Hoy, sa tingin mo ba ang girlfriend niya ay talagang mapagkakatiwalaan? Hindi ko alam. Kung hindi mo pala alam, bakit mo siya nirekomendang maging lead actress? Wala kang pakialam doon. Hoy, Tio, hindi ba't sabi ni Teacher Ye, hindi na kailangan mag-shoot sa green screen ngayon. Kailangan lang ng 2 kamera at ilang mga drone para dumiretso na sa kabundukan. At doon kunan ang paglipad niya. Gamit ang espada! Bakit nandito pa rin tayo sa green screen studio? Pakiramdam ko kasi ay nagyayabang lang siya. Naiintindihan ko pa yung sariling special effects, pero ang paglipad ng mag-isa, maliban na lang kung talagang may kakayahan siya. At isa pa, ang paglalagay ng wire harness doon sa gitna ng matatarik na bundok, napakalaking trabaho niyan, hindi ba? Dito sa green screen studio, pareho lang naman ang kalalabasan niyan. Pero sa tingin ko pa rin, mas maganda kung sa totoong lokasyon tayo kukuha. Hindi mo ba naisip na baka nagbibida-bida lang siya? Pag-isipan mo rin kaya ang paglipad sa gitna ng mga bundok, paano iyon kukunan ng direkta? Kung talagang kaya niyang lumipad ng ganoon, di nakatipid sana ako ng malaking pera na para dapat sa wire harness. Siyempre, sino ang hindi matutuwa doon? Kaya dito na lang sa green screen, sa pamamagitan ng pag-edit, buo na lang tayo ng mga bundok. Mas tipid na ito, ganda pa ang kalalabasan.
Oh, nandito na si Teacher Ye. Teacher Ye. Magandang umaga. Sir Teacher Ye. Kamusta po, Sir Teacher Ye? Magpatuloy lang kayo sa trabaho nyo? Sige lang. Teacher Ye. Direktor Zhang, kaya kong kunan ng paglipad gamit ang espada sa aktwal. Bakit may green screen na naman? Masyado itong hindi makatotohanan. Ano kasi, tungkol dyan, medyo hindi pa rin ako naniniwala. Maliban na lang, kung lilipad ka sa loob ng green screen, doon lang ako maniniwala. Ganito na lang, hindi ba ngayong araw, kunan mo rin dapat ang bida? May eksena rin siyang paglipad gamit ang espada, kaya saktong sabay ko na kayong kukunan para isang trabaho na lang. Sinabi ko na sa iyo, kapareho ko siya. Pareho lang ang aming level. Kami na mismo ang may bit-bit na special effects, makeup, pati mga ilaw, kahit pati ang wire at kakayahang lumipad. Ay, sige na. Hindi ba't inirekomenda mo ang nobya mo na gumanap bilang ang bidang si Ferry Ziling? Nasaan na siya? Hahaha. Uunahin ko muna ang eksena ko. Pagkatapos nito, ay susunduin ko na siya. Hindi mo ba siya pwedeng papuntahin dito ng sabay kayo? Ano kasi? Ganito ba niya kamahal ang kaniyang nobya? Kailangan pang hatid sundo. Na may ganiyan kang abilidad, buong buo ang tiwala ko. Pero, ang nobya mo, pareho rin ba siya sa'yo? Ganito, siya ang unahin nating kunan sa umaga at ang mga eksena mo ay sa hapon na lang. Ano sa tingin mo? Hindi naman imposible. Kumbaga, ang nobya ko ay ako rin naman, di ba? Kapag gumanap pa ako ng isa pang role, ay mas magkakaroon ako ng pagkakataon para sa bagong abilidad. Sige, susunduin ko siya. Ay naku, hindi ba niya pwedeng mag-taxi na lang papunta rito? Maarte siya, sa dekuryenteng motor ko lang siya sumasakay. Sige, aalis na muna ako. Babalik ako agad? Babalik din ako agad. Bilisan mo. Pitumput dalawang anyo? Diba? Sino ito? Director Zhang, kumusta po? Ako si Wang Chuifeng. Ikaw? Ikaw ba ang girlfriend ni Xiaoye? Opo. Ang ganda niya? Inamin ko pang ako ang sarili kong girlfriend. Nakakahiya talaga. Mas maganda pa sa akin ang girlfriend niya ng sobra-sobra. Ano bang klase ang suot ko? Ang baduy ko tignan. Director Zhang, balita ko ngayong umaga ay napalitan ng schedule para sa eksena ko. Kung ganoon, pwede na ba tayong magsimula? Zhang Bo. Opo. Bigyan mo siya ng kopya ng script. Huwag na po. Nabasa ko na po ang buong script. At kabisado ko na ang lahat ng mga linya ko. Nasaan ang costume? Narito na po, Direktor. Dalhin niyo siya para magbihis. Hindi na kailangan, dala ko na ang sarili kong costume. Paano ang makeup? Dalhin niyo siya sa makeup artist. Ako na rin ang bahala sa makeup ko. Teka, sa tingin mo bang eksenang ito ay medyo pamilyar? Dala ko ang sarili kong costume, pati na rin ang ayos ng aking buhok at makeup. Iyang modernong kasuotan mo ay hindi akma sa kwento natin. Grabe. Anong nangyayari rito? Kumusta po ang hitsura ni Ferry Ziling? Simula ngayon, pwede bang huwag ka nang gumawa ng mga himala dito sa set? Kumusta po ang makeup at suot ni Ferry Ziling? Sa susunod, pwede bang huwag ka nang mag-magic dito sa set? Ikaw po si Teacher Wang, di ba? Maya-maya ay hindi ba't magpe-perform po kayo ng paglipad gamit ang espada? Ito po ang wire. Ikakabit ko lang po sa inyo. Wag na. Oh? Camera Operator A, pakisuyo naman na maya-maya ay ilagay ang tripod na iyon sa gitna ng green screen para kumuha ng wide shot. Sige po. Camera Operator B, pakisuyo naman na maya-maya ay kumuha ng close-up shot. Sige po. Camera Operator C, pakisuyo naman po na kumuha ng medium shot maya-maya. Direktor, tungkol sa eksenang kukunan ko, hindi ba't habang lumilipad kami gamit ang espada, ay nararamdaman ko ang enerhiya ni Han Lee sa kanyang pag-unlad. At pagkatapos ay lilingon ako dahil gusto kong masigurado kung siya nga iyon. Tama. Kung gayon, sa lahat ng departamento pakiantabay po, paki-cue si cinematographer.
Fairy Ziling. Unang eksena. Unang take. 3. 2. 1. Action. Mula nang bumalik ako galing sa Luanxing Sea, bakit ba ang pangalang Hanli ay lagi na lang gumugulo sa isip ko? Hayaan na nga, wag na isipin. Isa lang naman siyang hamak na batang nasa Golden Core stage. Grabe. Pati ba naman siya ay may sariling voice-over sa isip? Paano nila nagagawang magkaroon ng sariling boses sa loob ng isip nila? May paunang sound effects ba? Isa ba talaga siyang immortal na naririnig pati ang sarili kong iniisip? Mula sa sandaling ito, ikaw na si Fairy Ziling. Lumilipad gamit ang espada? Naka-wire harness ba siya? Hindi naman po. Kani-kanina lang ayaw niyang gumamit ng wire harness. Teka, paano siya lumipad? Nang ganoon, hindi ba't wala naman siyang gamit? Anong wire harness ang sinasabi mo? Bulag ka ba? Hawak ko lahat ng mga kagamitan. Wala akong naikabit sa kanya. Mayroong nakaabot sa Nascent Soul stage? Ang direksyon na iyon ay kay Hanli. Cut. Direktor, may mali ba sa pag-arte ko? Direktor? Lugi na ako. Malaking lugi ito para sa akin. Ano po? Kung alam ko lang na kaya nilang lumipad dalawa, bakit pa ako nag-shoot sa harap ng green screen? Kailangan ko pang i-edit ang background ng green screen na ito. Sa post-production, ano bang pumasok sa isip ko? Napakalaking lugi nito. Producer Shu, taus-puso ko kayong iniimbitahan na sumali sa aming bagong produksyon. Yung tungkol ba sa Baoyu, na kuwentong pangkalawakan ng tema, ay isa sa pelikula na? Oo, tama, ang kwentong iyon mismo. Malapit na naming simulan ng pag-film. Magkano ang budget? At sino ang bibida? $50 milyong. $50 milyong lang para sa temang iyon? Nagbibiro ka ba? Xiao Zhao, interesado ka bang umarte sa bago naming serye? Old Kian? Itong bago naming palabas, sasabihin ko sa'yo, ay talagang isang obra maestra na babago sa panahon. Ano? $50 milyong lang? Sige na, hindi ko tatanggapin ang ganyang kaliit na budget. Taus-puso kitang iniimbitahan na sumali. Hindi ako interesado sa ganyang puhunan. Tama na, wag mo na akong kausapin. Napaka-imposible talaga. Walang maniniwala na sa halagang $50 milyong ay mabubuo ang kwentong ito. At totoo naman iyon, ang sariling mga visual effects ng Teacher Ye ay masyadong kakaiba. Hello? Hello, Director Chen. Nabalitaan ko na ang Teacher Ye ay gagawa ng bagong fantasy na serye. Oo. Maaari bang sumali sa inyong grupo para maging producer? Ano? Nabalitaan ko na plano niyang mag-invest ng mag-isa para kumuha ng isang napakalaking fantasy drama. Nasa set siya ngayon ng pelikula at determinadong nag-iimbita sa ibang mga staff na sumali. Director Chen, pakiusap, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na makasali sa 100,000 taon ng paglilinang bilang bahagi ng produksyon. Sinasabi ko sa inyo, bumili ako ng bagong script. Nagkakahalaga ito ng $10 milyong. Siguradong sisikat ang palabas na ito. Ang mga eksena, Diyos ko, napakalawak, parang sa kalawakan. Ikaw pa rin ba ang bida? Kami ng girlfriend ko ang lalabas at kami na mismo ang magdadala ng special effects at ng lahat ng kailangan. Magkano naman ang kabuuang budget niyan? $50 milyong. Hindi ba't medyo malaki yata ang puhunan na iyan? Ano? Oo nga, dito sa drama natin. $1 bilyong ang kabuuang budget. Nang dumating kayo ni Teacher Ye at ng girlfriend mo, nakatipid agad ang production ng $600 milyong. Narinig ko ang tungkol sa kwento. Sa tingin ko ay hindi kailangan ng maraming tao dahil kakaunti lang ang mga artista. Ibig sabihin, puro eksena lang ni na Teacher Ye at ng girlfriend mo nandoon.
At dahil hindi na kayo hihingi ng bayad, at kayo na rin ang bahala sa lahat ng special effects, di ang budget nyo ay para na lang lahat sa mga staff at sa mga hindi mahalagang extra? May punto ka rin doon. Kaya ang 50 milyong dolyar na budget, hindi ba't parang sobrang laki pa rin yan? Tingin ko, sapat na ang 10 milyong dolyar. Ano? Teacher, sa lighting, taus-puso kitang iniimbita na sumali sa aming produksyon. Huwag mo nga akong biruin, sabi mo may sarili na kayong mga ilaw, anong gagawin ko doon? Mayroon kaming sarili ni Wang Chuifeng, pero kailangan pa rin ito ng ibang mga artista, di ba? Tama? Ano? Sige na nga. Sige, payag na ako. Mag-add tayo sa WeChat, at mamaya, ipapakilala kita sa direktor ng bago naming drama. Sali rin ako. Sasali rin ako. Pasalihin mo rin kami. Sabay-sabay tayo. Sige, halina kayo, mag-add kayong lahat kayo mag-add na. Huy, anong pinag-uusapan nyo? Mukhang masaya kayo rito, haha. Director Zhang. Direktor, gusto po kaming iimbita ni Teacher Ye na sumali sa kanya sa bago niyang sariling pelikula na kasama ang mga crew niya. Oh? Anong klase ng pelikula yan? Tungkol sa mahika, at ang pamagat ay ang pagbabalik matapos ang 100,000 taon ng paglilinang. Aba, malakihan yan ah. Magkano ang budget? Bagaman hindi marami ang 50 milyong dolyar, pero... 50 milyong dolyar? Napakalaking proyekto niyan. Director Zhang, wag mo naman akong biruin. Wala akong panahon para makipagbiruan sa'yo. Sa ganitong klase ng pelikula, yung ibang produksyon ay maaaring hindi sapat ang 500 milyong dolyar, pero dahil kayo mag-asawa ang gagawa, sapat na ang 50 milyong dolyar. O tignan mo, dala nyo na ang mga damit, pati mga ilaw nyo, pati ang special effects, ay dala nyo rin. At saka, palagi kayong magaling sa bawat take, di ba? Yung ibang produksyon ay 3 araw sa pag-shoot, pero kayong mag-asawa, kayang-kaya nyo ng 3 minuto. Dito sa set, kapag bawas ang hirap, bawas ang gastos. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung 50 milyong dolyar, hindi yan konti. Sobra-sobra pa yan. May napili na bang direktor? Kung wala pa, ikaw na ang bahala sa bayad sa akin. Kahit 1 milyong dolyar lang, magiging direktor niyo ako. Meron na po, si Director Chen. Kung ganoon, maging assistant director niyo na lang ako. Director Zhang, wag mo namang sabihin yan, tigilan na ang biro. Director Zhang, wag mo namang sabihin iyan, wag kang magbiro. Hindi mo naiintindihan. Ang makatrabaho ka sa pelikulang ito ay isang tunay na kagalakan. Sa tagal ko nang naging direktor, hindi pa ako nakakita ng artistang kasing profesional mo. Dala mo na ang lahat at napakahusay pa ng pagganap mo. Lalo na ang mga special effects na iyon, kapag pinapanood ng personal, ay talagang nakakamangha. O sige, magpatuloy na kayo sa pagkain. Sige po. Kain lang kayo. Magandang araw po, mag-a-apply po ako bilang makeup artist. Kumusta? Mag-a-apply po ako para sa pangalawang bida. Magandang araw, mag-a-apply po ako bilang lights crew. Ano? Magiging assistant ko si Director Zhang? Hindi maaari iyan. Talagang hindi maaari. Napakalaking insulto nito sa inyo. Bata pa lang ako kumpara sa inyo. Hi, Teacher Ye. Ako na lang ang magiging assistant ni Director Zhang. Hayaang siya ang maging direktor. Ano? Payag ka ba? Ano bang klase ito? Anong klaseng pag-arte ito? Paurong sulong. Paurong sulong. Anong ginagawa mo? Pinalilipad kita gamit ang espada. Pero habang nakatayo ka sa espada, hindi ka man lang makabalanse. Cut, 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 cut. Pasensya na po, Direktor. Hindi pa po ako nakaranas gumamit ng wire harness noon. Ano ba namang klaseng trabaho ito? Ang plano nating oras ng paggawa sa palabas na ito ay orihinal na 6 na buwan. Pero dahil sumali si Ye Chuixue, tingin ko, sa loob ng 3 buwan ay matatapos na natin ito. Mula nang sumali si Wang Chuifeng sa grupo,
Pakiramdam ko, isang buwan lang ay tapos na ito. Hamunin natin ang ating sarili at sikaping matapos ito sa loob ng 10 araw. Ano? Hahaha, bilib ako sa iyo, Xiaoye. Nandito po. Ano kaya kung ikaw ang maging stunt double niya? Sige. Kakain muna ako ng konti. Teacher Ye, pasensya na po talaga. Alam ko naman na sa maliit na aktor na gaya ko, na ang isang sikat na bidang gaya nyo ay magsisilbi bilang double ko, ay nakakahiya po dahil nabaliktad na ang mundo. Pero kailangan ko po talagang... Kamang Tad, tulungan ko na lang po kayong isuot ang costume ko. Ay, ayos lang. Huwag kang mag-alala. Ayos lang talaga. Anong karakter ba ang gagampanan mo? Isa lang po itong ligaw na cultivator na dadaan lang. Tingnan mo. Ganto ba ang itsura niya? Opo, hindi ko akalain na Teacher Ye, na kayo rin po pala gaya ni Wang Chuifeng, ay mahilig sa mahika. Handa na ba ang cinematographer? Okay na. Kung gayon, magsisimula na ako. Walang hiya. Bakit parang pakiramdam ko ay lumilipad talaga siya? Parang may kakaiba talaga dito. Hindi ito mukhang simpleng mahika lang. Huwag ninyong kakalimutan. Isang proxy lang ako. Sa likod at sa malalayong kuha lang ako kukuha. Huwag ninyong kukuhanan ng mukha ko. 3, 2, 1, simula. Sa tingin ko ay hindi na aabuti ng 10 araw kung si Teacher Ye ang magiging proxy para sa lahat. Matatapos na ito sa loob ng 7 araw. Hanli, magbayad ka. Cut. Dapat galit na galit. Ang gusto kong makita ay matinding galit. Ito na ang huling eksena. Matatapos na tayo kapag nagawa na ito. Pakiayos naman ang pag-arte mo. Pasensya na po, Direktor. Isa pa. Tagumpay ang pagtatapos ng shoot para sa Hanli Jiaying. Natapos na ng host ang lahat ng eksena. Kabilang ang para kay Hanli at kay Fairy Ziling. Sa pagganap ni host Ye Chuixue bilang Hanli, heto ang iyong mga grado. Performance tension ay level B. Naipakita mo ang damdamin ni Hanli, pati ang pagiging tuso at matapang nito. Eye acting ay level B. Paunlad ng paunlad ang iyong mga tingin. May damdamin sa iyong mga mata. Sa wakas ay bumuti ka na. Line delivery ay level SSS. Perpekto ang iyong boses teka, triple S. Ang mga linya mo ay walang kapintasan. Ang iyong pagganap bilang ang karakter na si Hanli ay may kabuuang grade na level A. Yung premyo? Anong premyo ko? Ang iyong premyo ay Vial ng Langit. Grabe! Ang iyong reward ay tulad ng sa Nascent Soul ni Hanli, eksaktong katulad ng Vial ng Langit ni Hanli. Ang Vial ng Langit, noong unang lumabas ang langit, ay ang kauna-unahang mahiwagang kayamanan ng kalangitan na naglalaman ng mga batas ng oras at espasyo. Doon, kahit anong gamot ang ilagay mo, ay bibilis ang paglaki at mag-evolve. Anumang halaman ang ilagay mo, ay magiging banal na damo pagkatapos ng 3 araw. Kasabay nito, ay maaari mo itong gamitin bilang imbakan. Anumang kagamitan, ay maaaring ipasok sa loob ng bote upang itago kung saan ang lawak ng espasyo ay 10,000 metro kubiko. Kaya nitong gawing banal na damo ang mga halaman at maaari pang magamit na singsing na imbakan. Gumanap ang host bilang si Fairy Ziling, narito ang mga marka. Ang intensidad ng pag-arte ay grade A. Naipakita mo ang katangian ni Fairy Ziling sa kaniyang pinaghalong pag-ibig at puot para kay Hanli, pati na rin ang kaniyang komplikadong emosyon. Grade A para sa paggamit ng mga mata. Marahil dahil ang host ay isang tunay na lalaki, alam mo kung ano ang gustong makita ng mga kalalakihan, kaya naman bawat titig ni Fairy Ziling ay nakakaakit sa kaluluwa. Grade S para sa kasanayan sa mga linya. Nabigyang buhay mo ang paraan ng pananalita ni Fairy Ziling. Kabuuang marka. A+. Bumubuti na rin ang pag-arte ko sa mga babaeng role.
Paano naman ang reward? Nasaan ang reward para sa babaeng role? Bilang reward mo ay ibibigay ang 10% ng kabuuang kakayahan ni Ferry Ziling. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin nito, mula sa oras na ito, isa ka ng practitioner ng cultivation. Isang Wow! practitioner sa key refining stage. Talagang naging cultivator na ako. Nagbabalik pagkatapos ng 100,000 taon ng pagsasanay. Humanda na sa pag-shoot. Lahat ng tauhan ng production, magtipon-tipon. Ngayon ang simula ng pag-shoot. Siguradong magiging maganda ang simula nito. Magiging assistant na ako ni Director Zhang. Magiging assistant director na ako ng Director Zhang Production. Ha 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 ha. Pagbabayarin kita, Hanli. Tapos na ang trabaho. Tapos na ang shoot. Tapos na tayo. Huwag muna kayong magmadali, mga props. Ilabas niyo ang banner. Kukuha tayo ng group photo. Pumwesto kayo. Lahat ay pumwesto para sa record. Halika na. Bilis. Halika po rito, Teacher Ye. Sige po, tingin lahat dito. Mamaya pagbilang ko ng 3, 2, 1, sumigaw kayo ng tagumpay ang pagtatapos at maging hit ang ating palabas. Sige. 3, 2, 1. Tagumpay ang pagtatapos. Sana ay maging blockbuster ito. Ayos, tapos na ang trabaho. O sige, ligpit na. Huwag muna kayong aalis. Mayroon pa akong magandang balita. Ang bago nating drama ay magsisimula na agad. Teka muna, may kulang na isa. Uy, Director Chen! Nasaan si Director Chen? Narito na ako. Narito na ako. Bakit ang tagal mo yata? Nasaan ang girlfriend mo? Magsisimula na tayo? Hindi ba pupunta ang bida nating babae? May inaasikaso lang po siya? Sige, tahimik na muna ang lahat. Ang bago nating drama na nagbabalik, pagkatapos ng 100,000 taon ng pagsasanay, ay sisimulan na agad ngayong araw na ito. Alam nyo ba ang isisigaw? Opo. Sige, 3, 2, 1. Nagbabalik pagkatapos ng 100,000 taon ng pagsasanay. Swertehin sana ang panimulang ito. Abangan niyo po ito.